Daan-daang taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay dating isang uri ng nilalang na napakahina, at hindi man lang nagawang protektahan ang sarili laban sa maliliit na hayop. Sila ay dating nakakaawa sa mga tuntunin ng aktwal na lakas at karahasan. Wala silang mga armas, kung saan ang isang aksyon sa pakikipaglaban at sa pangkalahatan ay walang paraan upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa anumang uri ng natural na kalamidad. Sa sandaling natapos nila ang pagtuklas ng isang lahi ng mga tao, na may higit sa tao na lakas na mas malakas sa astronomiya kaysa sa kanila, nagpa siya ang mga normal na tao na sama-samang nagsimulang tawagin silang nobles. Ang mga nobles na ito sa una ay nag-iingat sa mga tao, ngunit sa lalong madaling panahon natanto nila na ang mga tao ay halos hindi nakakapinsala at walang pagtatanggol. Ito ay sinamahan ng katotohanan na ang mga tao ay nagbigay sa mga nobles ng napakalaking halaga ng paggalang, na humantong sa kanilang pagkuha ng pilosopiya ng noblesse oblige. Nangangahulugan ito na ang bawat nobles ay nakatali na protektahan ang mga tao, kahit anuman ang mangyari. Sa ganitong paraan, ang nobles at ang mga tao ay bumuo ng isang napaka-espesyal na ugnayan kung saan ang mga nobles ay malinaw na nireranggo sa itaas ng mga mortal na tao, at mayroon silang paggalang at paghanga sa lahat ng mga tao. Ginagawa nila ang bawat gawain na kinakailangan para sa kanila, samantalang tiniyak ng mga nobles na hindi masasaktan ang mga inosenteng tao. Mahigit 800 taon na ang nakalilipas, si Rizal, isang nobles, na may titulo na nagsasaad bilang pinuno ng mga nobles, ay kamakailan lamang ay nagising siya matapos hilahin ng hindi kilalang salarin ang kanyang kabaong sa safe. Nabigla siyang makita kung gaano kaiba ang mundo dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, at kahit saan siya magpunta, nasasaksihan niya ang mga nilikha ng mga tao na hindi kailanman posible noon. Naglibot-libot siya at nahanap niya ang kanyang katulong na si Frank. Laking gulat ni Frank nang makita si Rizal, at agad niya itong dinala sa loob ng kanyang bahay para sabihin dito ang mga nangyayari sa mundo kamakailan. Natutuwa si Rizal kung gaano kalaki ang pagbabago sa mundo ng tao at gustong maranasan ito mismo. Si Frank, na direktor ng isang high school, ay nag-enroll kay Rizal sa isa sa kanyang mga klase, para makasama niya ng ilang oras ang mga modernong tao at maunawaan ang pag-unlad na hindi niya nakita sa nakalipas na 820 taon. Mabilis na nakipagkaibigan si Rizal sa isang matangkad na lalaking may pulang buhok na nagngangalang Shin, na isang mahusay na martial artist at isang mahusay na atleta. Nagulat siya sa casual na pakikipag-usap ng mga tao na ito sa kanya na isang nobles. Napagtanto niya na ang mga tao ay tila nawala ang kanilang mga instinct sa pagkilala sa nobles, na nagpapaniwala sa kanya na maaaring hindi na sila masyadong umaasa sa kanila. Isang gabi, habang nakikipag-night tea siya kasama si Frank, isang hindi kilalang individual ang lumapit sa kanila, nagpakilalang M21. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang binagong tao na nilikha ng isang masamang organisasyong siyentipiko na tinatawag na Union. Ayon sa kanya, sila ay nilikha sa pagsubok na hindi binigyan ng pangalan, at tinukoy lamang bilang kanilang mga serial number. Sila ay naturukan ng hindi mabilang na mga gamot at sinubukan ang mga gamot upang suriin ang kanilang mga epekto, at ang mga kondisyon ay napakasama para sa kanila, na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nauwi sa pagkamatay sa isa sa iba pang bahagi ng proseso, maliban sa kanya at sa isang kaibigan niya, na parehong nakaligtas at nagkamit ng higit sa tao na lakas at kakayahan. Sinubukan noon ng maraming sakop na organisasyon na kontrolin ang kapangyarihan ng mundo sa pamamagitan ng paggamit sa kanila bilang mga weapons of destruction. Sa wakas, nagawa niyang makatakas sa Union kasama ang kanyang kaibigan, na nagpas siyang pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas pansamantala upang makahanap ng layunin para sa kanilang buhay. Inimbitahan ng direktor si M21, pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, at kung paano niya nailigtas ang buhay ng mga estudyante mula sa paaralan. Hiniling niya sa kanya na manatili sa kanyang lugar pansamantala at magtrabaho para sa kanya, dahil ang Union ay patuloy na magpapadala sa kanya ng mga tao upang subukang patayin siya. Nag-isip siya sandali at nagtanong kung ano ang gusto niya bilang kapalit. Tinatawanan siya ni Frank at sinabi sa kanya na kailangan lang niyang kumilos bilang security para sa paaralan sa ngayon, at sumang-ayon si M21. Kinabukasan, pumunta si Rizal sa paaralan at agad na pinagtinginan ng isang kawon ng mga babae na nabighani sa kanyang malahari na kilos at kakisigan. Naglalakad siya sa loob ng silid-aralan at napansin niyang bali ang kamay ni Shin at may suot na molde, na dinruwangan ng kanyang mga kaibigan. Nagpasya siya na gusto pa niyang subukan ang kakaibang custom na ito, at inilabas ang kanyang marker, na nagdududol sa buong molde niya. Pagkatapos ay umupo siya at nagsimulang dumalo sa klase kasama nila, at pumunta pa sa kanila upang kumain ng tanghalian, kung saan ipinipilit niyang kumain ng ramen araw-araw, dahil mula nang matikman niya ang makabagong delicacy na ito, hindi na siya makabalik sa pagkain mula sa kanyang panahon. Nang matapos ang klase, si Shin at ang kanyang kaibigan, na ang pangalan ay Manabo, ay nagsimulang mag-usap tungkol sa paglalaro ng mobile games ng magkasama at tinanong si Rizal kung gusto niyang sumali. Gayunpaman, walang ideya si Rizal kung ano ang isang mobile phone, at mukhang tuliro.
Ipinaliwanag sa kanya ni Shin at Manabo na ang cellphone ay isang napakahalagang kasangkapan sa modernong panahon dahil kapag mayroon ka nito, hindi ka maliligaw, hindi ka maboboring, at maaari kang makipag-usap sa sinuman sa anumang oras. Hindi makapaniwala si Rizal na may ganoong bagay at nagpupunta kay Frank sa gabi, na nagchichil sa taas ng paaralan kasama si M21. Sinabi niya kay Frank ang tungkol sa teknolohiyang binabanggit ni Shin. Umiti si Frank sa kanya at sinabi sa kanya na malaki ang pinagbago ng mundo mula nang matulog si Rizal, at umiiral na ngayon ang teknolohiyang tulad nito. Nakuha ni Frank kay Rizal ang pinakamodernong high-spec na bersyon ng isang smartphone kinabukasan, na dinadala ni Rizal sa kanyang klase. Parehong nagtataka sina Shin at Manabo nang makita niyang hawak niya ang teleponong iyon na ikinatutuwa nila para sa kanya. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na si Rizal ay walang ideya kung paano gamitin ang isang telepono, at tinanong siya ni Shin para sa kanyang numero at email. Titig na titig sa kanya si Rizal, dahil wala siyang ideya sa nangyayari. Hinawakan ni Manabo ang telepono sa kamay ni Rizal at sinimulan siyang turuan kung paano ito gamitin. Sinabi rin niya sa kanya kung paano magpadala ng email, na agad na natutunan ni Rizal at sinimulang ipadala kay Frank. Habang nanananghalian noong araw na iyon, nakarinig ang tatlo ng ingay na nagmumula sa playground ng paaralan at nagpasya silang mag-imbestiga. Nakita nila na ang isang grupo ng mga goons sa kanilang mga sasakyan ay pumasok sa pag-aari ng paaralan, at hinaharas ang mga babaeng estudyante, habang binubugbog ang mga lalaki. Si Rizal ay labis na naiintriga dito, dahil hindi pa siya nakakita ng mga tao na nag-aaway sa kanilang mga sarili noong panahon niya. Hinawakan ng isa sa mga goons ang janitor, at susuntukan sana siya, ngunit sumugod si Shin at hinarang ang suntok ng kanyang nasugatang braso. Ang lalaki ay tumingin kay Shin at inakusahan siya ng pagtatangka na nakawin ang kanyang kasintahan. Tinanong ni Manabo si Shin kung bakit niya ginawa yon, ngunit sinagot ni Shin na mahuhulog siya sa gilid ng bangketa, kaya ang ginawa niya ay sunggaban siya, para hindi siya bumagsak. Gayunpaman, ang lalaki ay walang intensyon na pakinggan siya, at ang kanyang mga goons ay nagsimulang abusuhin ang mga bata sa kanyang paaralan. Nagmamakaawa si Shin at sinabihan siyang umalis, ngunit nagsimulang umatake ng mga suntok kay Shin. Iniiwasan niya ang karamihan sa mga suntok, ngunit na-corner siya kung saan hindi siya maaaring umatras, at sa huli ay tinamaan siya ng diretso sa mukha ng isa sa kanyang mga suntok. Pinagmamasdan ni Rizal ang kaguluhan, at tinitigan si M21 na talagang gustong pumunta at itigil ang lahat ng ito, ngunit natatakot siyang ipakita ang kanyang superhuman na lakas dahil sinusubukan niyang mag-lay low. Sinimulan ng goons ang pagsipa kay Shin, at sinubukang itapak ang kanyang ulo, ngunit gumulong si Shin. Sinubukan ng goons na suntukin siya, ngunit iniwasan ni Shin ang lahat ng kanyang mga suntok bago mabilis na naghatid ng sariling suntok sa kanyang mukha. Lalong nagalit ang goons at nagsimulang maghagis ng mabibigat na suntok, habang sinusubukang harangan sila ni Shin gamit ang kanyang nasugatang braso. Ang kanyang molde ay nagsimulang masira, at sinuntok siya ng goons sa bituka, itinapon siya kay Manabo, habang pareho silang bumagsak sa lupa. Lumakad siya patungo kay Shin, ngunit hinarang siya ng janitor, na nagsabi sa kanya na umalis dahil hindi niya hahayaang saktan niya ang mga estudyante. Ngunit ang goons ay hindi nagbibigay ng awa, at kinuha ang janitor sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kwelyo. Bago pa man siya makagawa ng anuman, nag-ambala siya ni M21, na mahinahong naglakad patungo sa kanya at sinabihan siyang pakawalan ang janitor. Ang goons ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na lumayas kung ayaw niyang mabugbog. Sumagot muli si M21 sa pagsasabi sa kanya na iwanan ang janitor, kaya ibinaba ng goons ang janitor at sinubukang suntukin siya. Gayunpaman, napakabilis ni M21 at madaling umiwas sa kanyang suntok bago hinawakan ang kanyang kadena na kwintas at ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa. Sinubukan ng goons na hawakan ang kanyang kamay para pakawalan siya, ngunit napagtanto niya na masyadong malakas si M21. Pagkatapos ay hinampas niya ang goons pabalik sa isa sa mga kotse at nagbanta na papatayin siya, na labis na natakot sa kanya kaya agad siyang tumakbo at ang kanyang barkada. Lahat ay nag-cheer kay M21, na nagulat dito dahil hindi siya sanay sa pagpapahalaga. Si Rizal, na nanunood ng lahat ng ito, ay bumalik lamang sa loob para tapusin ang kanyang ramen habang unti-unti niyang napagtanto kung gaano naging mapanganib ang mga tao kumpara noong unang panahon. Nagsisimula ang susunod na araw gaya ng dati, at huli na si Shin sa klase gaya ng dati. Sa wakas ay pumasok ang guro kasama ang dalawang bagong estudyante sa kanyang tabi. Sinasabi niya na sila ay mga transfer student mula sa Korea. Ang lalaki ay pandak at may matinik na hanay ng buhok na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Regis, habang ang babae ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Sarah. Pagkatapos ay sinabi ng guro kay Shin, na responsibilidad niyang ipakita sa kanila ang buong paaralan, na nag-aatubili siyang sumang-ayon. Napagtanto kaagad ni Rizal na ang mga estudyanteng ito ay mga nobles at hindi mga ordinaryong tao, at maging ang mga bagong estudyante ay tila napapansin ang hindi pangkaraniwang malakas na aura ni Rizal, na mas malakas para sa isang nobles.
Nakaupo silang lahat para sa tanghalian sa hapon, at napansin ni Shin na kahit ang mga bagong estudyanteng ito ay tila hindi marunong sa mga modernong bagay, katulad ni Rizal. Sinubukan ni Regis na gumamit ng chopstick ngunit nabigo, habang nagpasya si Sarah na gumamit na lang ng kutsara. Kinalaunan sa araw na iyon, bumalik lahat sina Shin, Manabo, Regis, Sarah, at Rizal sa lugar ni Frank, kung saan sila tumatambay, nang pumasok si Frank na kasama si M21. Nagulat siya at naiinis nang makita si Shin at ang kanyang kaibigan na dinudumihan ng lugar, ngunit alam niyang kaibigan sila ni Rizal, kaya sinabihan niya ang mga ito na welcome sila at pumasok sa kusina para maghugas lang ng pinggan. Nang siya ay bumalik, sinabi sa kanya ni Shin na wala sina Sarah at Regis na matitirhan sa bayang ito at tinanong kung maaari silang kunin ni Frank. Muling naiinis si Frank sa kanya, ngunit sinabi ni Rizal na wala siyang problema dito, kaya napilitan si Frank para sabihing wala rin siyang problema dito. Kinabukasan, pinigilan ng grupo ng mga goons sina Rizal, Shin, Manabo, at Sarah habang naglalakad silang lahat pabalik sa kanilang mga tahanan. Napapaligiran silang lahat sa grupo, at ang isa sa kanila ay bumunot pa ng kutsilyo kay Rizal. Sinabihan sila ni Shin na huwag saktan ang sinuman sa kanyang mga kaibigan at sasama siya sa kanila, kaya dinala silang lahat sa hideout ng gang. Napapaligiran sila ng isang grupo ng mga hooligan, at ang boss ay tumingin kay Shin at sinabi sa kanya na matututo siya ng leksyon ngayon. Sinabi ni Shin kay Manabo na kunin sina Sarah at Rizal at tumabi habang hinahagis niya ang kanyang bag, at naghahanda para sa isang laban. Ang isa sa mga lalaki ay nagmamadaling lumapit sa kanya na may kasamang grupo, ngunit madaling naiwasan ni Shin ang kanyang suntok habang umiiwas din sa isang pag-atake mula sa likod at sinuntok siya sa lupa. Sinubukan ng isa pang lalaki na hampasin siya ng isang kahoy na tungkod, ngunit madaling umiwas si Shin at tinuhad siya sa mukha. Dalawang lalaki pa ang sumusubok na atakihin siya, ngunit madali niyang naiwasan ang kanilang mga pag-atake habang naghahatid ng malakas na counter-punch. Gayunpaman, nagsimula siyang sugurin ng isang grupo ng mga ito at nahuli mula sa likuran ng isa sa mga kaaway habang sinusubukang tamaan siya ng isa. Nagagawa niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit muli, isang lalaki ang sumusubok na sakalin siya mula sa likuran, na nagudyok kay Rizal na gumawa ng hakbang upang iligtas siya. Ngunit sinigawan siya ni Shin na manatili at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa jiu-jitsu para itapon ang malaking tao. Siya ay patuloy na kumukuha at malapit ng ma-overwhelm, ngunit dumating si Regis at M21 sa pinangyarihan. Sinubukan ni Regis na makialam, ngunit pinigilan siya ni M21 at sinabihan siyang huwag ipakita ang kanyang kakaibang kapangyarihan sa mga tao. Tumingin si Regis kay Shin at napagtanto na kahit papaano ay kaya niyang lumaban. Sa katunayan, muli niyang kinuha ang kanyang momentum at sinimulang talunin silang lahat. Nagulat si Regis nang makita ang isang tao na nagtatanggol sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya, dahil ito ang dapat na trabaho ng nobles, ngunit sinabi sa kanya ni M21 na natutunan ng mga tao na ipagtanggol ang kanilang sarili nang dumating ang pangangailangan. Sinubukan ng isa sa mga goons na agawin si Manabo bilang hostage, ngunit sinipa siya ni Shin bago niya maabot si Manabo. Ang pinuno ng mga hooligan ay sa wakas ay hindi na nakatiis at naglabas ng baril, na nakatutok kay Shin. Nagpasya si M21 na makialam sa puntong ito at lumitaw sa harap ng pinuno, hinawakan ang kanyang kamay at itinulak siya sa lupa, habang sinusubukan ng goons na gamitin ang kanyang bakal na tubo para tamaan siya. Ginagamit lang ni M21 ang kanyang braso upang magtanggol laban sa bakal na tubo, habang sinusubukang suntukin ng galit na si Shin ang lalaki sa mukha, ngunit huminto sa huling sandali nang sabihin sa kanya ni M21 na sapat na ito. Tumalikod si Shin at sinabi sa kanila na kung gusto nilang maghiganti sa kanya, dapat nilang salakayin siya habang siya ay nag-iisa. Lahat sila ay nagsimulang maglakad pauwi at si Regis ay nagkomento sa katotohanan na ang mga tao ay naging napaka-savage nitong mga nakaraang taon, kung saan same time na tumugon si M21 na hindi niya nakita kung anong uri ng savage at walang pusong mga gawa ang kayang gawin ng mga tao ngayon. Kinabukasan, nakaupo silang lahat para kumain ng hapunan, habang si Regis at M21 ay nagtatalo sa isa't isa gaya ng dati. Kinamumuhian ni Regis ang katotohanang isinuko ni M21 ang kanyang pagiging tao para magkaroon ng superhuman na kapangyarihan, samantalang kinamumuhian ni M21 si Regis sa pagtawag sa kanya bilang isang taksil sa sangkatauhan. Pareho silang nag-ambala ni Frank gayunpaman, na napuno na sa mga freeloader na ito at sinabihan silang linisin ang kalat na kanilang ginagawa. Si Sarah ay isang sweetheart at automatikong nagsisimulang maglinis, samantalang si Regis ay nakikipagtalo kay Frank habang naglilinis, nagtatanong kung bakit hindi naglilinis si Rizal. Mabilis siyang hindi pinansin ni Frank at sinubukang ibahin ang usapan, ngunit patuloy na itinulak ni Regis, at sinabing kahit si Rizal ay dapat maglinis. Bago pa man siya mapatahimik ni Frank, tumayo na lang si Rizal at naglakad papunta sa kanya. Takot na takot si Frank sa maaaring gawin ni Rizal, ngunit sa kanyang pagtataka, pasimple siyang naglakad, inilagay ang isa sa mga walang laman na balot sa basurahan at lumayo. Nakahinga ng maluwag si Frank at nagsimulang maglinis.
Kinabukasan sa paaralan, tinawagan nina Frank at Rizal si M21 sa kanilang silid, at ipinaalam sa kanya ni Frank na binuksan niya ang kanyang hiwalay na bank account para kay M21. Mukhang nagulat siya at nagtatanong kung bakit niya gagawin iyon. Tumingin si Frank sa kanya at sinabi sa kanya na nagtatrabaho siya para sa kanila, kaya malinaw naman, kailangan niya ng bank account kung saan ipapadala nila ang kanyang sweldo. Ito ay lubos na nakabigla kay M21 dahil bago ito, ginagamit lang siya bilang sandata at hindi binayaran ng anuman sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na may nag-alok na bayaran siya ng kanyang sweldo, tulad ng ginagawa nila sa ibang normal na tao. Pinasalamatan niya sila mula sa puso at lumipat sa labas. Habang naglalakad pa uwi kinagabihan, hinarang siya ng dalawang lalaki. Ang isa ay mukhang joker, samantalang ang isa naman ay mataba na kumakain ng paa ng manok. Ang mukhang joker na lalaki ay nagsabi kay M21 na may negosyo sila sa kanya at tinawag siya sa kanyang codename. Ito ay agad na nagpa-alarm sa kanyang isipan, dahil walang nakakaalam ng kanyang codename maliban sa Union. Tinanong niya ang mga ito tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan at nagpakilala sila bilang Shark at Hammer. Ibinunyag ni Shark na nagtatrabaho sila sa DA5, na agad niyang kinikilala bilang pangkat ng espesyal na operasyon ng Union. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila naririto, sinagot ni Shark na isasama nila siya, at nauwi rin sa pang-iinsulto sa nag-iisang nabubuhay na kasamahan ni M21. Nagalit siya kaagad at napagtanto ito ni Shark, mas lalo siyang ginalit. Si M21 ay naging Wolverine at sumugod patungo kay Shark, sinusubukang tamaan siya, ngunit napakabilis ni Shark para mahuli at naiiwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake bago siya sinipa sa sikmura. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang dibdib at sinabi sa kanya na siya ay isang walang kwentang eksperimento sa agham na sinadya upang itapon. Si M21 ay muling naging Wolverine at inatake siya, ngunit tumalon pabalik si Shark sa tamang panahon. Muling ipinwesto ni M21 ang kanyang sarili, ngunit hindi siya binigyan ni Shark ng oras para makahinga, at sinugod siya ng kutsilyo. Bahagyang nahaharangan ni M21 ang unang pag-atake, ngunit si Shark ay nagpapatuloy sa pag-atake, na ginagawang mas pahirap ng pahirap para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Napagtanto niya na mas malakas si Shark kaysa sa kanya, at kung magpapatuloy ito, wala siyang pagkakataong makaligtas sa lahat ng ito. Sa wakas ay nagawa ni Shark na masira ang kanyang depensa, at nataman siya sa mga balikat at binti, bago gumawa ng isang espesyal na pag-atake na naghahatid ng hindi mabilang na mga laslas sa kanyang katawan, na nagpabaha ng dugo sa kanya. Siya ay umatras at lumuhad sa isang tuhod, sinusubukang habulin ang kanyang hininga, habang si Hammer ay tumatawag mula sa kanyang likuran, na nagsasabi kay Shark na huwag siyang patayin. Gayunpaman, si Shark ay nagsimulang sumulong, ngunit huminto nang makita niya sina Sarah at Regis sa likod ni M21. Napatingin siya sa likuran niya at nagulat siya nang makita silang dalawa. Sinabi niya sa kanila na umalis ka agad, at hindi na sila dapat pumunta rito. Gayunpaman, si Regis ay tiwala sa kanyang mga kakayahan at nagsimulang makipag-usap kay Shark. Iniinis siya nito at sinusubukang atakihin si Regis, ngunit pumapasok si M21 sa pagitan, tinatamaan at nailigtas si Regis. Gayunpaman, wala pa ring pakialam si Regis at nagsimulang magsalita muli, ngunit sa pagkakataong ito, sinisigawan siya ni M21 na tumahimik, na ikinagulat niya. Sumulong si Shark, ngunit napahinto sa kalagitnaan ng may isang lalaki na naglanding sa likod ni M21 at sinabihan si Shark na huminto. Tumingin siya sa likuran niya at napagtanto niya na ang lalaki ay si Krantz, ang pinuno ng DA5. Sinabihan niya si Shark na umatras, dahil gusto nila siyang buhayin at sinabi kay M21 na sasama siya sa kanila. Sumasang-ayon si M21 na sumama sa kanila ng walang karagdagang pagtutol kung hahayaan nilang hindi masaktan sina Regis at Sarah, gaya ng ipinangako sa kanya ng pinuno bago nila siya ihatid palayo. Bumalik sina Regis at Sarah sa bahay ni Frank, ngunit nang tanungin ang tungkol kay M21, ipinagkibit-balikat lamang ito ni Regis dahil naiinis siya sa kanya sa pagpigil sa kanya sa pakikipaglaban sa kanila. Tinanong ni Frank si Sarah kung ano ang nangyari, at ipinaalam niya sa kanya na naglalakad sila pabalik nang makita nila si M21 na may kasamang dalawang tao na hindi niya kilala. Tila nag-aaway sila, ngunit sa pagtatapos nito, si M21 ay kusang lumakad papunta sa kanila. Nagpapasalamat si Frank sa kanya para sa impormasyon at iniisip kung ano ang maaaring nangyari. Alam niya na ang mga taong tinutukoy ni Sarah ay maaaring mga miyembro ng Union, ngunit hindi niya alam kung si M21 ay sumama sa kanila upang iligtas si Regis at Sarah, o kung siya ay talagang isang espiya na sinabihan na kumuha ng impormasyon tungkol kay Rizal, at sa wakas ng tapos na ang trabaho niya, bumalik na siya. Dinala si M21 sa isang safe house, kung saan siya ay binugbog ni Shark upang makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Krantz na huminto at hiniling kay M21 na sabihin lang sa kanila kung ano ang nangyari sa kabaong, na siyang naatasang kumuha. Nang tumanggi siyang sumagot, tinanong ni Krantz kung inutusan siya ng Union na manatiling tahimik. Dahil dito, napagtanto ni M21 na tila hindi nila alam na siya ay nagtaksil sa Union at pinakawalan ang nobles sa kabaong.
Sinimulan na naman siyang sipain ni Shark, na sinasabing hindi mahalaga ang kanyang misyon sa ngayon dahil ang misyon ng DA5 ang inuuna. Napagtanto ni M21 na magagamit niya ang sitwasyong ito para sa kanyang kapakinabangan at nagpa siya na pabagalin ang mga ito. Sinabi niya sa kanila na bibigyan niya sila ng impormasyon kung handa silang gumawa ng isang kasunduan. Tinitingnan siya ni Krantz at sinabi sa kanya na wala siyang posisyon para makipagtawaran, at kung gusto niya, maaari nilang gamitin na lamang ang Truth Serum na nilikha ng Union sa kanya. Umiti lang si M21 sa kanya at sinabi sa kanya na gag-ana nga sa kanya ang Truth Serum, ngunit mamamatay siya bago niya ibigay sa kanila ang impormasyong gusto nila. Ang tanging paraan ay ang gumawa ng kasunduan sa kanya. Tinanong ni Krantz kung ano ang gusto niya at sumagot siya na kailangan niya ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga kasama niyang namatay at pati na rin kay M24. Sinabi sa kanya ni Krantz na hindi siya makakagawa ng kasunduan na iyon dahil siya mismo ay walang impormasyon tungkol sa kanila. Gayunpaman, alam ni M21 ang tungkol sa mga miyembro ng DA5, at sinabi sa kanya na mayroon silang isang hacker sa kanilang koponan, at ang pag-hack sa sistema ng Union ay sigurado na larong pambata lang para sa kanya. Ang hacker na nagngangalang Tao, ay ngumiti mula sa likuran at sinabi sa kanya na siya nga ay tama. Sinabi sa kanya ni Krantz na mayroon silang deal at tinanong siya tungkol sa impormasyon, ngunit sinabi niya sa kanila na siya ay nagugutom, at siya ay talagang sinusubukan lang bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Si Shark at Hammer ang naiwan sa pamamahala kay M21, at agad na sinimulan siyang hampasin ni Shark, na humihingi ng impormasyon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni M21 na magbibigay lamang siya ng anumang impormasyon pagkatapos niyang matanggap ang kanyang bahagi ng deal. Nagalit si Shark sa kanya at naglabas ng kutsilyo, pinagbantaan siya, ngunit tinawanan siya ni M21 at sinabi sa kanya na kung papatayin niya siya ay sasalungat siya sa mga direktang utos ni Krantz, at mawawala ang anumang impormasyong makukuha niya sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang isang may mahabang buhok kasama si Tao at sinabihan si Shark na umatras. Inilabas ni Shark ang kanyang pagkadismaya sa kanyang kasamahan at tinawag ang mahabang buhok na lalaki para sa pagiging malambot. Pinagalitan niya ito sa pagpapalaya sa babae at sa mga bata noong ang trabaho nila ay linisin ang lugar. Ang mahabang buhok na lalaki ay nagsasabi sa kanya na sila ay walang pinsala sa kanila, at iyon ang dahilan kung bakit hinayaan niya silang mabuhay, ngunit ipinahayag ni Shark na pagkatapos ng mahabang buhok na lalaki na umalis, siya ay pinatay pa rin silang lahat. Nakakuha ito ng reaksyon mula sa mahabang buhok na lalaki, na ang pangalan ay Takeo. Inilabas ni Takeo ang kanyang baril at tinutukan si Shark, ngunit mabilis na tumalon si Tao at hinawakan ang kanyang braso, na sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang katangahan. Nilampasan lang siya ni Shark, sinasabi sa kanya na kukunin niya ang impormasyon mula kay M21 sa isang paraan o sa iba pa. Sa kabilang panig, pauwi na si Regis mula sa paaralan kasama sina Shin at Manabu nang bigla niyang makita sina Shark at Hammer sa di kalayuan, na nakatayo sa isang gusali. Tumingon si Shin para kausapin siya, ngunit tuluyang nawala si Regis, at pinuntahan niya si Shark at Hammer sa isang inabandonang park. Pinuri ni Shark ang kanyang katapangan, ngunit sinabi sa kanya na ito ay lubhang hangal. Ngunit bilang kapalit, ibinato ni Regis ang napakalaking insulto sa kanya, na humantong kay Shark na ihagis ang kanyang kutsilyo kay Regis. Madaling hinawakan ni Regis ang kutsilyo sa himpapawid at sinabi kay Shark na ang isang mahinang tulad niya ay walang magagawa. Nagalit si Shark, sumugod sa kanya gamit ang kanyang mga kutsilyo at sinubukan siyang salakayin, ngunit madaling naiwasan ni Regis ang kanyang mga pag-atake habang umaatras at biglang ginamit ang kanyang kakayahan na nagpapahinto sa kanyang buong katawan. Sinubukan ni Regis na tumama ang kanyang straight na atake, ngunit nagawa ni Shark na bahagyang harangan ito, na nagresulta lamang sa isang gasgas sa kanyang mukha. Sinubukan niyang salakayin siya muli, ngunit muling gumamit ng time stop si Regis bago siya sinubukang tamaan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa rin ni Shark na iwasan ang pag-atake sa isang gilid ng buhok, na nailigtas ang kanyang mga vitals. Muli silang nagpatuloy dito, ngunit naghagis si Hammer ng isang bangkos ng maliliit na pampasabog, na pumipilit sa kanilang dalawa na umatras. Naghagis siya ng tableta kay Shark, at sinabihan siyang huwag basta-basta harapin si Regis ng padalos-dalos. Nag-aatubili na nilagay ni Shark ang tableta sa kanyang bibig at biglang lumaki ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang aura ay ganap na nagbago. Ang kanyang paggalaw ay nagiging napakabilis, dahil sa loob ng isang iglap ay lumilitaw siya sa likod ni Regis at sinubukan siyang atakihin, ngunit tumalon pabalik si Regis. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, muling lumitaw si Shark sa kanyang likuran at umiwas habang sinubukan ni Regis na makatama ng suntok. Sinubukan niyang maghagis muli ng kutsilyo kay Regis, ngunit madali niya itong na-block bago subukang gamitin ang kanyang espesyal na kasanayan, na hindi gumagana sa oras na ito. Tinatawanan siya ni Shark at sinabing hindi na uubra sa kanya ang kanyang panlilinlang, bago siya kutsain. Nakagagalit ito kay Regis, at bago pa man siya makapag-react, lumitaw siya sa likod ni Shark at sinuntok siya sa spine, na napasigaw si Shark sa sakit, dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Regis. Mamamatay na sana siya, ngunit pinigilan ni Regis ang kanyang sarili sa gitna habang nakuha ni Hammer ang atensyon sa kanyang sarili,
at ipinakita ang walang malay na katawan ni Shin at Manabo sa sahig, na sinasabi sa kanya na sumama sa kanya ng tahimik. Nag-aatubili si Regis, at nahuli nila. Sa isang safe house, dinala si M21 sa ibang silid, kung saan laking gulat niya nang makita si Regis, Shin at Manabo na nakahandusay sa sahig, habang si Shark ay nagbanta na papatayin sila kapag hindi siya magsasalita. Bumalik sa lugar ni Frank, pumunta si Sarah kina Frank at Rizal, ipinaalam sa kanila na may nangyari kay Regis. Ipinaliwanag niya na pareho sila ni Regis ay may napakahinang neural connection sa isa't isa na pareho nilang nararamdaman. Ayon sa kanya, ito ay nawawala lamang kapag ang isa sa kanila ay alinman sa walang malay o namatay, na nangangahulugan na si Regis ay maaaring walang malay o patay na sa ngayon. Pinasalamatan niya ang mga ito para sa kanilang mabuting pakikitungo, at sinabi sa kanila na hahanapin niya si Regis. Sinabi ni Frank kay Rizal na nag-email sa kanya si Shin, na sinasabing pupunta rin sila ni Manabo para maglaro. Pero ngayong sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanila, wala rin sa kanila ang sumasagot ng tawag. Dahil dito, si Rizal ay lumabas, at pareho nilang sinundan ni Frank si Sarah. Bumalik sa safe house, sa wakas ay nagising si Regis upang makita ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga miyembro ng pangkat ng DA5. Sinabi ni Shark kay M21 na ibunyag ang anumang impormasyon na mayroon siya habang naglalagay siya ng kutsilyo sa lalamunan ni Regis, ngunit ibinaling ni M21 ang kanyang mukha, na sinasabing si Shin ay isa lamang hindi matiis na bata na wala siyang pakialam, at malaya silang gawin ang gusto nila. Gayunpaman, si Regis ay matalas ang dila gaya ng dati, at sinimulan muli ang pang-iinsulto kay Shark, na nagre-resulta sa isang mabilis na sipa sa mukha. Sa wakas, nagising din si Shin at laking gulat niya nang makita ang kanyang sarili na napapaligiran ng mga lalaking ito, ngunit agad na napunta ang atensyon niya sa kanyang walang malay na kaibigan. Sinubukan niya itong gisingin, at sa kanyang paggising, lumingon-lingon si Shin sa paligid at nakita niya si Regis, nabugbog, at si M21 na nakatayo sa di kalayuan. Tinatanong niya si M21 kung anong nangyayari pero hindi siya sumasagot. Gayunpaman, pumayag si Regis sa pagsasabi na ipinagpalit ni M21 ang kanyang humanity para sa kapangyarihan, kaya hindi mo dapat asahan ang maraming bagay para sa kanya. Parehong nalilito siya at si Manabo dito, at sinubukang kausapin si M21, ngunit tumanggi siyang sumagot. Binuhat ni Shark si Shin sa pamamagitan ng paghawak sa kanya mula sa kwelyo at nilagyan ng kutsilyo sa kanyang lalamunan, sinusubukang makakuha ng tugon mula kay M21, ngunit hindi siya natinag, na sinasabing kilala lang niya ang mga bata bilang ilang random na high schooler na nagpunta sa paaralan kung saan siya nakapost. Nagalit dito si Shark at sinipa si Shin sa sahig bago tinapakan ang ulo nito. Sinabi sa kanya ni Takeo na itigil ito, ngunit sinabi sa kanya ni Shark na tumahimik, dahil hindi rin naman sila magagamit para sa kanila. Kaya't hindi mahalaga kung sila ay mabubuhay o mamatay. Idinagdag niya na mas mabuti kung sila ay mamatay dahil ngayon ay nakita na sila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tao na itigil ito, habang sinasabi na ang kanilang pangalis ng memorya o droga ay sigurado na sapat upang alisin ang kanilang mga alaala at hindi nila kailangang patayin ang mga batang ito. Ngunit si Kranz ay namagitan, na nagsasabi na ang mga bata ay kailangang mamatay, pinapatigil ang parehong sina Takeo at Tao. Natuwa si Shark na marinig ito at itinulak si Tao palayo upang makapunta kay Manabo, ngunit hinawakan ni Shin ang kanyang mga binti at hindi binitawan. Inalog-alog niya si Shin at nagpasyang patayin si Manabo, ngunit tumalon si Regis sa pagitan nila, na nakatali pa rin ng espesyal na kadena, na nagpahinto sa kanyang kapangyarihan. Sinabihan siya ni Shark na umalis, ngunit si Regis gaya ng dati, ay nauwi sa pang-iinsulto kay Shark, na nagagalit muli sa kanya, na nagresulta sa isang malaking suntok sa mukha ni Regis. Muli siyang gumalaw patungo sa kanya at pinulot siya sa buhok, ngunit bago niya ito masaktan, nagpa siya si Shin na kumilos na siya at tumalon sa pag-atake. Iniisip ni Shark na si Shin ay katulad ng ibang high schooler at nagpa siya na lang na suntukin lang siya, ngunit iniwasan niya ang kanyang suntok at inihatid ang isa sa kanyang sarili sa kanyang mukha. Ibinagsak ni Shark si Regis sa lupa at lumingon kay Shin, hinawakan ang magkabilang kamay niya at pagkatapos ay ang lalamunan, bago siya sinimulang sakalin hanggang mamatay. Agad na tumakbo si Manabo palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso, sinusubukan na palayain siya, nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang patayin, kinagat din ang kanyang mga braso para subukang pigilan siya, ngunit walang pakialam si Shark at patuloy na sinasakal si Shin hanggang sa puntong nanlalambot na ang kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Walang magawa si Regis kundi manood dahil sa kanyang mga kadena, ngunit bigla, napagpasyahan ni M21 na sobra na ito at tumakbo papalapit kay Shark, naging Wolverine muli at nilaslas ang kanyang kanang braso, na pinilit na ihulog si Shin, na nagligtas sa kanyang buhay. Sa kabilang panig, nakarating na si Sarah sa safe house at naglakad patungo sa pasukan, kung saan ang kanyang daan ay hinaranggan ni Hammer, na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang kailangan dito na may pangit ng ngiti. Kalmadong sinabihan siya ni Sarah na umalis, ngunit napagtanto ni Hammer na isa siya sa mga nobles na may espesyal na kapangyarihan, at agad siyang binato ng isang bangkos ng mga bomba, habang sabay na umatras. Napangiti siya, iniisip na nasaktan niya si Sarah.
Habang umaalis ang alikabok, nakikita niya ang silhouette nito at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang katawan, nang makitang ang kanyang katawan ay nilaslas ni Sarah nang hindi niya namamalayan. Napagpasyahan niya na hindi ito magandang lugar para makipaglaban at maghagis pa ng ilang bomba sa kanya bago mawala. Sumunod din sa kanya sina Rizal at Frank, pero imbes na dumaan sila sa main entrance, bumaba sila sa rooftop na parang mga boss. Sinalubong sila ni Takeo doon, na naghihintay sa kanilang pagdating. Tinanong niya ang mga ito tungkol sa dahilan kung bakit sila naririto, at si Frank bilang ang pinakakul na tao kailanman, ay sinabihan si Rizal na magpatuloy at susunod na lang siya sa kanya mamaya, bago siya magpakita ng dark energy sa paligid ng kanyang mga kamao at atakihin si Takeo. Gayunpaman, hindi dapat na baliwalain si Takeo habang nagdadala siya ng isang malaking briefcase para sa kanyang depensa at hinaharangan ang kanyang suntok bago inatake si Frank, na umiiwas din, at sila ay karaniwang nagpapalitan ng kanilang panimulang posisyon. Ang napiling sandata ni Frank ay lumikha ng isang bangkos ng dark energy shards, at binaril siya kay Takeo, na muling ginamit ang kanyang briefcase bilang kanyang kalasag, habang si Frank ay nagsimulang magseryoso at hiniwa ang buong bubong sa dalawang bahagi. Gayunpaman, habang umaalis ang alikabok, binaril siya ni Takeo gamit ang kanyang sniper, ngunit madaling naiwasan ito ni Frank, at sumugod muli sa kanya, ngunit umatras at ginamit ni Takeo ang kanyang baril bilang isang pangmalapitan na sandata. Muli niyang sinubukang gamitin ang kanyang dark energy para suntukin siya, ngunit nagawang itutok ni Takeo ang pangalawang nakatagong pistol sa kanyang ulo, sinusubukang checkmate siya. Umiwas si Frank, at naglabas si Takeo ng dalawang pistol at sinimulan siyang barilin, habang tumatakbo naman si Frank na patuloy na umiiwas sa kanya. Gumamit si Frank ng napakalakas na slash na binubuo ng dark energy, ngunit iniwasan ito ni Takeo at naglanding sa lupa. Napagtanto ni Takeo na kung ito ay patuloy na mangyayari, si Frank ang mananaig. Kaya kinuha rin niya ang tableta at inilagay sa bibig niya. Sumasailalim siya sa isang katulad na metamorphosis at nag-transform sa isang itim na lalaki na may madilim na aura, na pwedeng ituring na blackface. Sinubukan siyang atakihin muli ni Frank, ngunit bago siya makagalaw ng 1 pulgada, tumalon lang si Takeo sa likuran niya, at itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo. Samantala, alam ni M21 na hindi niya matatalo si Shark kung makakabawi siya at sumusugod sa pamamagitan ng pag-atake. Ngunit nagawang ipagtanggol ni Shark ang kanyang sarili at sinipa pabalik si M21 bago iwagayway ang kanyang talam sa hangin, na sapat na upang laslasin ang damit ni M21, na nagpapakita ng kanyang mga nakakulong na kalamnan. Gayunpaman, si Shark ay tila nawala ng katiyakan tungkol sa kanyang sariling katawan at nagpas siyang magpakawalo ng mga laslas sa kanya, na nagawa niyang iwasan at sa wakas ay hinawakan ang kanyang kamay habang sinusubukan siyang saksakin ni Shark. Muli niyang sinipa si M21 sa paraang nakatayo siya sa harap ng mga bata. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa kanyang pinakamalakas na mga slash, alam niya na si M21 ay hindi iwas sa daan, na kapag ginawa niya, ang mga bata sa likod niya ay mamamatay. Ginawa ni M21 ang eksaktong inaasahan niya at tinatanggap ang bigat ng pinsala, na nakalaslas sa kanya, at napaluhod siya. Lumapit si Shark sa kanya at sinabihan siyang sumuko, ngunit muli siyang tumayo. Itinaas ni Shark ang kanyang kutsilyo upang tapusin ang laban, ngunit nagawa ni Regis na makawala sa kanyang mga tanikala sa sandaling iyon, at lumitaw sa harap ni M21, sinuntok si Shark sa sikmura at pinatalsik siya sa dingding. Sinabihan ni Regis si M21 na umatras at naghahanda siyang labanan siya. Agad na bumangon si Shark at ginamit ang kanyang tableta, dahil alam niyang hindi siya tugma para sa kanyang normal na anyo. Si Regis, gayunpaman, ay tila nag-aalburuto habang hindi siya nagbibigay ng pagkakataon at tumalo ng sipa sa kanya bago siya sinuntok sa ulo, itinapon siya. Lumuhad si Shark, at lumapit si Regis sa kanya para tapusin ang trabaho. Ngunit bago niya maihatid ang huling suntok, tumalon si Kranz sa pagitan, na nagpa-atres kay Regis. Kinain niya agad ang mga tabletes at tinanong si Shark kung kaya niyang tumayo. Masayang tumayo si Shark, iniisip na kasama si Kranz, tatapusin nila ang laban na ito. Ngunit sa sorpresa ng lahat, diretsyong sinuntok ni Kranz ang katawan ni Shark at inaabsorb siya ng buo, na ginawa siyang mas malakas kaysa dati. Si Regis ay tumingin sa kanya at naiinis at ginamit ang kanyang magic blast sa kanya, ngunit hinampas lang ito ni Kranz, na ikinagulat niya. Agad niyang sinugod si Kranz gamit ang isang magic punch, ngunit umiwas si Kranz at ibinato ang kanyang katawan sa lupa. Napahiga si Regis sa lupa, ngunit napuno na si Kranz at nagsimula siyang gumalaw patungo kay M21. Hindi pa tapos si Regis, at muli siyang bumangon para mag-charge ng isa pang magic blast kay Kranz. Siya ay nakatayo doon na humihingal, ngunit habang ang alikabok ay naaalis, siya ay natakot na makita si Kranz ay ganap na maayos, at siya ay agad na sumugod patungo kay Regis at binigyan siya ng isang malakas na uppercut na nagpatama sa kanya sa kisame at nawala ng malay. Nagsimula siyang maglakad muli patungo kay M21, ngunit huminto nang makita ang isang misteryosong figure na naglalakad patungo sa kanya, na lumabas na ang cool na si Rizal.
Sa ibabaw ng bubong, si Takeo ay nakatutok kay Frank ng baril, at si Frank ay nag-iisip kung ilalabas o hindi ang kanyang aktwal na kapangyarihan, dahil sinabi sa kanya ni Rizal na huwag ilabas ang kanyang aktwal na kapangyarihan nang wala ang kanyang pahintulot. Pero napagtanto din niya na kung hindi niya gagamitin ang huli niyang kapangyarihan, baka matalo siya sa tunggalian na ito. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang pagsunod sa utos ng kanyang master. Gayunpaman, ginamit ni Takeo ang mga maling salita sa maling oras sa pamamagitan ng pagsasabi kay Frank na pagkatapos niyang patayin siya, papatayin niya ang hangal na iyon, na pumasok sa loob. Ito ay nagpagalit kay Frank sa kabaliwan, at napapalibutan ng isang madilim na aura, na nagsimula pang ang sunugin ng baril na hawak ni Takeo sa kanyang mga kamay. Siya ay mabilis na umatras, nalilito sa nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ni Frank na ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya hanggang ngayon sa buong buhay niya ay ang masamang bibig sa kanyang master na si Rizal. Sa oras na hindi niya makontrol ang kanyang galit, nailabas na niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinisisi niya si Takeo para dito, at sinabi sa kanya na kailangan din niyang pagbayaran ito. Isang higanteng whirlpool ng madilim na enerhiya ang bumalot sa kalangitan, na nagiging kulay purple, at pagkatapos ay sa bilis ng kidlat, isang sibat na binubuo ng madilim na enerhiya ang tumusok sa katawan ni Takeo, na nag-ipit sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay ginamit ni Frank ang kanyang mahiwagang enerhiya upang sirain ang kanyang baril, ngunit itinapon niya ito sa oras upang iligtas ang kanyang sarili. Binato siya ni Frank ng ilan pang sibat, na tinakbuhan ni Takeo upang subukan at iwasan. Ngunit muli siyang sinaksak ng isa sa mga ito sa paa, na nagpatambo sa isang tuhod. Naglalakad si Frank patungo sa kanya at nanunuya, na puro yabang lang sa pagsasalita ngunit napakahina. Pinukaw nito si Takeo, at sinubukan niyang barilin si Frank, ngunit agad na sinaksak siya ng isa pang sibat sa mga braso, na nagpatigil sa kanya. Sa wakas ay napuno na si Frank at lumikha ng isang bangkos ng enerhiya na sibat sa hangin at binaril sila kay Takeo. Gayunpaman, nakakakuha siya ng huling inspirasyon, at nagagawa niyang i-defect ang mga sibat, umatras at pagkatapos ay itinutok ang baril kay Frank, na pinaputukan siya. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Frank hanggang ang mga bala ay lumalapit sa kanya, ngunit sa sorpresa ni Takeo, ang mga bala ay huminto sa sandaling ito ay malapit sa kanyang mukha at nahulog. Pagkatapos ay gumamit si Frank ng isang sabog ng dark energy, na labis na nagpasakit kay Takeo at napaiyak siya sa sakit. Gayunpaman, si Takeo ay binubuo ng tunay na matigas na materyal, at nauuwi pa rin sa pagtalon sa ibabaw ni Frank, at pagbaril sa kanyang mukha. Tumingon si Frank upang ipakita na ang isa sa mga bala ay tumatama sa kanyang mukha, na nag-iiwan ng maliit na bakas ng dugo sa kanyang mukha. Tumingin si Frank kay Takeo at tinanong siya kung bakit siya ay nakikipaglaban pa rin ng buong tapang habang walang paraan na siya ay manalo, ngunit hindi siya pinansin ni Takeo at muling sumugod sa kanya, habang si Frank ay pinaputukan siya ng isang grupo ng mga magic blades. Na kaya niyang iwasan, at lumilitaw sa likod ni Frank, tinutukan muli ng baril ang kanyang ulo. Ngunit ginagamit lang ni Frank ang kanyang magic energy upang kunin ang buong katawan ni Takeo, pinaikot ang baril mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, at isa pang malaking ulap ng madilim na enerhiya ang nabubuo sa itaas nila, habang ginagawa niya silang lahat sa hindi mabilang na sibat at pinaputok silang lahat kay Takeo, habang hawak siya sa pwesto, na walang puwang para sa kanyang pagtakas. Si Takeo ay nasaksak ng mga sibat, at ang kanyang kapangyarihan ay ganap na nawala habang siya ay bumalik sa kanyang normal na sarili at bumagsak sa lupa. Dumating din si Seira sa pinangyarihan at nanunood, habang papunta si Frank sa bumagsak na si Takeo, handang tapusin ang kanyang paghihirap. Si Seira, na napakabait, ay nagtanong kay Frank kung talagang papatayin niya si Takeo, na sinagot niya na siya nga. Ngunit bago niya ito mapatay, tumingin si Takeo kay Seira, at sinabi sa kanya na ang mga bata ay nasa panganib sa ibaba, at dapat silang magmadali upang mailigtas sila. Hiniling din niya sa kanya na humingi ng paumanhin para sa kanyang panig sa mga bata sa paglalagay sa kanila sa panganib. Ang biglaang pagpapakita ng pag-aalala sa mga bata ay nagpaisip sa kanya, at nagpasya si Frank na huwag siyang patayin. Bumalik si Seira sa loob, at habang naglalakad sa itaas na palapag, nakipagkita muli kay Hammer, na uminom ng tableta at naka-jack up, hawak ang isang buong rocket launcher sa kanyang mga kamay. Pinaputukan niya ito ng projectile, ngunit pinalihis lang niya ito gamit ang kanyang mga kamay bago tinawag ang kanyang nag-iisang sandata, na isang scythe. Muling pinaulanan siya ni Hammer ng isang enerhiya, ngunit sa pagkakataong ito ay gumanti siya gamit ang kanyang scythe at hinati ang projectile sa kalahati, habang pinuputol din si Hammer sa dalawang matabang piraso. Sa pangunahing palapag, pumasok si Rizal sa silid at dirdiretsong naglakad patungo kay Krantz. Tumingin si Krantz sa kanya at tinanong siya kung sino siya, ngunit sumagot si Rizal sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na magsalita. Natigilan si Krantz sa pahayag na ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay naramdaman na niya ang biglaang bigat sa hangin. At biglang, pareho siya at si Tao ay naipit sa lupa ng hindi pangkaraniwang lakas ng gravity, na isa sa maraming kapangyarihan na mayroon si Rizal.
Sinubukan ni Kranz na gumalaw, ngunit muling tinanong siya ni Rizal kung may nagbigay sa kanya ng pahintulot na gumalaw, at ibinagsak niya ang kanyang mukha sa lupa nang hindi man lang ito hinawakan. Si Kranz kahit papaano ay nagawa na bumangon, at naglaslas sa hangin, na sumisira sa mga haligi sa likod ni Rizal, ngunit siya mismo ay nakatayo nang hindi nasaktan. Inilabas ni Kranz ang kanyang twin blades at naghanda para sa isang tunggalian. Tumalon siya patungo kay Rizal at inatake siya ng isa sa mga blades. Ang pag-atake ay napakalakas na halos ang buong lugar ay gumuho at ang alikabok ay nasa lahat ng dako. Si Shin at ang iba ay natatakot para kay Rizal, dahil wala pa rin silang ideya kung gaano siya kalakas. Sa pag-alis ng alikabok gayunpaman, napagtanto nila na napigilan lang ni Rizal ang pag-atake ni Kranz sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. At pagkatapos ay sinabi lamang ang salitang lumayas sa isip, na nagre-resulta kay Kranz na sumabog pabalik sa mga pader. Si Kranz ay lumabas sa siwang, at napagtanto na kahit na naabsorb na si Shark, ay hindi pa rin makakapantay sa batang ito. Kaya sinisigawan niya si Tao na tumakbo papunta sa kanya at gamitin ang kanyang mga tabletes, para maabsorb din siya ni Kranz. Sinabihan siya ng lahat na huwag pumunta, ngunit alam ni Tao na mayroon din siyang tungkulin at kailangan niyang gampanan. Naglakad siya papunta kay Kranz na handang uminom ng tableta, ngunit naiinip na si Kranz kaya napahawak siya sa kanyang ulo sa hangin, at pagkatapos ay sinabihan siyang mabilis na kainin ang tableta. Talagang masama ang pakiramdam ni Manabo para kay Tao, dahil sinusubukan niyang tulungan ang mga bata at naging mabait siya sa kanila. Nakiusap siya kay Rizal na iligtas siya dahil siya ay isang mabuting tao, ngunit sinabi ni Kranz kay Tao na mabilis na mag-transform, at pagkatapos ay nagbanta na unang papatayin si Manabo. Ito ay sapat na para magalit si Tao, na gumagamit ng kanyang mahika upang balutin ang mga cord sa leeg ni Kranz, itinulak siya pabalik at tumalon patungo sa gilid ng ating grupo, na sinasabing hindi siya kailanman susuportahan sa pananakit ng mga bata. Ngunit ang isang galit na si Kranz ay may sobrang bilis, at nagagawang umabot hanggang kay Tao ng napakadali, muling hinawakan ang kanyang mukha, at malapit ng maglanding ng isang malakas na suntok, na papatay sa kanya. Ngunit siya ay pinigilan ni Rizal, na nagsasalita lamang ng salitang huminto, at iyon ay sapat na upang pigilan ang walang laman na katawan ni Kranz sa pwesto. Napakakul ni Rizal na pagkatapos niyang gawin iyon, lumapit siya kay Manabo at tinanong siya kung bakit siya nagmakaawa sa kanya na iligtas ang buhay ni Tao. Tila nalilito at humingi ng tawad si Manabo, ngunit sinabi sa kanya ni Rizal na magkaibigan sila at maaari siyang humingi ng tulong sa kanya nang hindi nagmamakaawa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kranz at nagpas siyang tapusin ang laban. Itinaas niya ang kanyang kamay, at biglang, bawat patak ng dugo sa loob ng silid ay nagsimulang umikot sa kanyang ulo. Ito ay lubos na nakagulat maging kay Regis, na nagsabi na ang pinuno ng nobles lamang ang maaaring gumawa ng ganoong uri ng mahika. Sinubukan ni Kranz na iwasan ang dugong umaagos sa paligid niya, ngunit napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, siya ay matatalo. Kaya't nagpasya siyang sumugod kay Rizal, ngunit handa na siya at ginamit niya ang kanyang mahika, upang itulak siya pabalik bago gamitin ang lahat ng dugo sa lugar upang ganap na gutiin si Kranz hanggang sa punto na siya ay mabura sa pag-iral. Natapos ang laban at sa wakas ay umuwi na silang lahat. Sina M21 at Takeo ay inalagaan pabalik sa kalusugan, habang si Frank ay humihingi ng paumanhin sa pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan noong dapat ay humingi siya ng kanyang pahintulot. Ngunit sinabi sa kanya ni Rizal na nagtitiwala siya sa kanya at alam niya na kung sinira niya ang kanyang pangako kay Rizal, tiyak na mayroong isang uri ng dahilan na hindi nagbigay sa kanya ng ibang pagpipilian. Natutuwa si Frank na marinig na pinagkakatiwalaan siya ng kanyang master ng labis sa kanya bago naglakad patungo sa hapagkainan upang mag-almusal. Pagkatapos ng almusal, narinig ni M21 sina Takeo at Tao na nag-uusap tungkol sa kung paano nila gustong umalis sa Union at magpanggap na patay na, dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Narinig ito ni M21 at pinuntahan si Frank bago sila makaalis at yumuko sa harapan niya, nakikiusap sa kanya na hayaan ang dalawang ito na manatili sa kanya, dahil alam niyang hahanapin at papatayin sila ng Union. Umiti si Frank sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magmakaawa sa kanya dahil ito rin ang kanyang tahanan, at syempre, maaari silang manatili sa bahay na ito dahil maaari rin silang magamit bilang mahalagang mga assets. Si Shin at ang kanyang kaibigan ay sa wakas ay may sapat na lakas upang pumasok muli sa paaralan, pagkatapos naganap na gumaling sa bahay ni Frank. Pareho silang pumasok sa gate ng paaralan upang mahanap sina Tao at Takeo na nakasuot ng security uniform sa tabi ni M21. Kaliwat kanan silang dinadagsan ng mga babae na para silang K-pop band. Nagseselo si Shin dahil kahit isang babae ay walang nagbibigay ng atensyon sa kanya, samantalang pagpasok pa lang ni Ray sa paaralan kasama sina Regis at Sarah, lahat ng mga babae ay nagsimulang mangulit sa kanya. Sa loob ng klase, nalulungkot pa rin si Shin sa katotohanang hindi siya pinapansin, at nang pumasok sila sa loob ng kantin ay lalo siyang sumakit na kahit hinihintay lang ni Ray na lumamig ang kanyang ramen, lahat ng babae ay tila na dumagsa sa kanya ng walang dahilan.
Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung anong uri ng babae ang interesado siya, ngunit bago siya makasagot ay nakita niya sina Regis at Sarah na pumapasok sa isang klase at pinagmamasdan ang kanyang matikas na kilos. Sa huli ay ipinagtapat niya na gusto niya si Sarah. Tinanong ng kaibigan ni Shin si Ray kung tutulungan niya si Shin na lumabas kasama si Sarah at sumagot siya na gagawin niya. Pagkatapos nito, lahat sila ay lumipat patungo sa pasilyo sa likod ni Sarah kung saan nakita nila ang lahat ng mga batang babae na nakagrupo sa paligid ng 3 security guard na lalong nagpalungkot kay Shin. Nagkita silang lahat sa likod ng paaralan kung saan ipinaliwanag ng kaibigan ni Shin na gustong makipag-date ni Shin sa isang babae ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin dahil hindi pa niya ito nagawa noon. Lahat ng 3 lalaki ay sinubukang tumakas dahil sila mismo ay tila wala pang gaanong karanasan sa bagay na ito, ngunit lahat sila ay pinigilan ni Shin at ng kanyang kaibigan na humihingi ng tulong sa kanila. Nagpa siya si Tao na buksan ang Bing na siyang pinakamahusay na browser na nilikha at nagsimulang tumingin sa mga artikulo ng wiki tungkol sa pagkuha ng Riz, samantalang nagpa siya si Takyo na turuan si Shin ng old school na paraan ng paggawa ng mga bagay ngunit sa huli ay napahiya. Sa wakas, pagkatapos mawalan ng pag-asa, napunta sila kay Frank na malamang na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang mga pagsasamantala at kung paano siya nagkaroon ng labis na riz na kahit na huminga siya ay nababaliw ang mga babae sa paligid niya. Sinabi niya sa kanila na kung gusto niyang lumabas kasama si Sarah, dapat niyang malaman kung ano ang gusto niya at kung ano ang hindi niya gusto. Ito ay tila isang mahusay na ideya para sa kanila at sila ay pumunta sa Regis at nagtanong sa kanya tungkol kay Sarah, ngunit siya ay tumugon na wala siyang alam tungkol sa kanya dahil halos hindi sila nag-uusap, sila ay nagtutulungan lamang dahil kailangan nila at bukod doon. Wala siyang interes na malaman ang tungkol sa kanya. Nagsisimula siyang lumayo ng sundutan siya ni M21 sa pagsasabing malamang na wala siyang karanasan at hindi man lang nakaamoy ng babae noon. Nagalit ito kay Regis na nagsabi sa kanya na sikat siya sa mga babae at hindi niya kailangang patunayan ang anuman bago lumayo. Siya, gayunpaman, ay muling pinigilan ni M21 sa pamamagitan ng panunukso sa kanya. Sa sandaling iyon, natapos ni Ray na utusan si Regis na tulungan si Shin, at agad siyang lumuhad at pumayag. Maya-maya, bumaba silang lahat sa library kung saan inutusan niya si Shin na magsulat ng love letter kay Sarah ngunit walang ideya si Shin kung paano magsulat ng love letter. Sa huli ay nagsawa siya at lumayo, nilukot ang papel at itinapon ito. Pagkatapos, nagpa siya silang maglaro patungo sa lakas ni Shin na kanyang pagiging athletic. Nag-organisa sila ng laban sa basketball pagkatapos hatiin ang koponan para maging cool si Shin habang kamangha-mangha ang paglalaro, at ang iba ay hinahayaan lang siyang manalo. Nagsimula ang laro at napunta ang bola kay Ray na hindi pa nakakalaro ng larong ito. Hinawakan lang niya ang bola na may napakababang aura na nakapalibot sa kanya, ngunit sa halip na mag-dribble o magpasa, lumakad lang siya patungo sa kanila na naging foul at nagsimula muli ang laro. Nakuha ni Shin ang bola at sinubukang bumaril para sa isang basket ngunit sa huli ay nawawala at muling ipinasa ito ng kanyang kaibigan kay Ray na simpleng umiwas ng bola nang hindi gumagalaw. Ang bola ay papunta kay Regis ngunit sa halip na ipasa ito kay Shin, ang mapagkompetensyang bata na ito ay nagmamadaling dumaan sa kanila, at kapag sinubukan ni Tao na kunin ang bola, ipinakita lang niya sa kanya ang kanyang mga kasanayan sa antas ng NBA, at na-ankle break siya. Sinusubukan niyang kunin ang isang basket ngunit pinigilan siya ni M21, na pagkatapos ay nakipag-away sa kanya kung saan pareho silang patuloy na nagsusumikap sa isa't isa. Nagpa siya si Tao na makialam at ihagis ang bola kay Shin, ngunit nakuha ni M21 ang bola at nakakuha ng basket para sa kanilang koponan. Pinasisigla din nito si Regis at ang competitive spirits niya ay tumataas, at pareho silang nagpatuloy sa pag-shoot ng mga basket ng sunod-sunod. Sa wakas, ang bola ay muling napunta kay Ray na nag-shoot nito patungo sa dulo na may napakalaking bilis na walang sino man ang nangahas na harangin ito habang papunta ito kay Shin. Hinablot ni Shin ang bola at nagpa siya na huwag sayangin ito habang tumatakbo siya patungo sa hoop ngunit bago pa niya masecure ang basket, hinaranggan ni Takyo ang bola na ikinagulat ng lahat, dinunk nga ang bola at sinigurado ang tagumpay para sa kanilang koponan, pagkatapos ay naalala niya na ang larong ito ay para kay Shin na makapagpasikat kay Sarah. Si Shin at ang kanyang kaibigan ay nakaupo sa labas ng paaralan dahil sa tingin niya ay wala na siyang magagawa ngayon. Parehong dumating sina Regis at Sarah sa lokasyon at sinabi sa kanya ni Regis na pinatawag siya sa bahay ni Frank at umalis, habang naghihintay si Sarah sa likod at iniabot sa kanya ang isang gusot na papel na lumabas na isang love letter na sinusubukan niyang isulat. Tila, natapos ni Ray ang pagbibigay ng liham kay Sarah, at sinabi niya kay Shin na siya ang pinakagusto niya kapag siya na ang sarili niya. Sabay silang lahat na naglalakad patungo sa bahay ni Frank. Nakarating silang lahat sa bahay ni Frank kung saan parang medyo seryoso ang atmosphere. Nang tanungin ng kaibigan ni Shin kung ano ang nangyayari, sinagot ni Frank na buburahin nila ang kanilang mga alaala, na ikinagulat nila ng lubusan.
Sinabi ni Shin na walang memory eraser, ngunit sumagot si Frank na 2 beses na nilang naisulat ang kanilang memorya dahil ang pagkakaroon ng nobles at mga superhuman tulad ni na M21 Tao, at Takyo ay isang bagay na hindi dapat malaman ng mga tao. Pareho nilang sinubukang labanan ito ngunit kahit na si Rei ay sinasabing ito ay kung paano ito dapat at nagsimulang humigop ng kanyang tsaa. Sa wakas ay sumang-ayon silang dalawa, at ginamit ni Rei ang kanyang mga espesyal na kakayahan upang muling isulat ang kanilang mga alaala at burahin ang lahat ng mga alaala ng mga supernatural na kaganapan na naganap. Kinabukasan habang si Tao, M21, at Takyo ay malapit sa harap ng gates ng paaralan, isang hindi kilalang matandang nakasuot ng puti ang lumakad papunta sa paaralan at sinubukang lampasan sila. Hinarap siya ng 3 lalaki at humingi ng anumang uri ng identification card ngunit sinabihan lang sila ng lalaki na umatras habang naglalabas ng napakalakas na aura sa paligid niya. Bago sila makagawa ng anuman, parehong humarap sa kanila sina Regis at Sera, nakaluhod habang tinatanong ng matanda si Regis kung bakit nakaharang ang mga taong ito. Sinubukan ni Regis na magsalita ngunit naputol ito ng matanda na nagpahiya sa kanya sa pagkalimot na isa siyang nobles. Biglang dumating si Frank mula sa likuran at tinawag ang matanda bilang Geiju, habang ang matanda ay nabigla nang makita si Frank dito. Dinala niya si Geiju pabalik sa kanyang bahay kung saan tinanong ni Geiju kung si Sera at Regis ay nakatira kasama ng mga taong ito, at natakot siya nang sabihin ni Frank na sila ay dahil ito ang kanyang bahay at siya ang makakapagpasya kung sino ang nakatira dito at kung sino ang hindi. Pumasok si Geiju sa silid kung saan nadatnan niya si Rei na tahimik na nakaupo at humihigop ng tsaa. Tinanong siya ni Geiju kung mayroon siyang anumang naaalala sa nakalipas na 800 taon, ngunit sumagot siya na siya ay nasa mahimbing na pagtulog. Sinabi ni Geiju na parehong si Sera at Regis ay ipinadala dito upang siyasatin ang kabaong ni Rei dahil ang mga bagay sa Locagonio, ang lugar kung saan naninirahan ang lahat ng nobles, ay nagbago ng malaki nang pumasok si Rei sa kanyang walang hanggang pagtulog. Maraming mga dakilang Panginoon at maging ang naunang pinuno ang sumunod at nakatulog ng mahimbing. Sa nobles, ang walang hanggang pagtulog ay kasing kahulugan ng kamatayan at dahil si Rei ang dahilan ng pagkamatay ng ibang Panginoon, itinuring ng bagong pinuno na anak ng dating pinuno si Rei bilang isang taksil at gustong pumatay sa kanya. Sinabi ni Geiju na ang mantle ng pinuno ng clan ay dumating sa nakababatang henerasyon at sinabi sa kanila na kahit si Sera ay isa sa mga pinuno ng clan. Pinagtatawanan ni Frank ang bansang dating napakakapangyarihan ngunit ngayon ay nababawasan na sa wala. Tinanong niya si Rei kung gusto niyang bumalik sa Locagonio, ngunit humigop lang si Rei sa kanyang tsaa at sumagot na mananatili siya rito ng mas matagal. Nagsimulang mag-usap sina Geiju at Frank nang sumagot si Geiju na hindi pa rin siya nagtitiwala kay Frank dahil sa ginawa niya nang matagal nang kilala siya bilang noble hunter. Nakikita namin ang isang flashback kung saan pinahirapan ni Frank ang ilan sa mga mas mababa ang ranggo na nobles upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanila. Sa loob ng kanyang piitan, tila nabigla ang mga nobles nang makita ang isang tao na nagtataglay ng gayong kapangyarihan ng isang tao ngunit sinabi lamang ni Frank na nandyan siya upang matiyak na hindi iniisip ng mga nobles na magagawa nila ang anumang gusto nila dahil lamang sa sila ay makapangyarihan. Tuldok, lumabas siya ng piitan at nakaramdam ng matinding pagsabog habang nilabag ng grupo ng nobles ang kanyang mansion. Siya ay tumatakbo sa labas habang ang nobles ay nasa likod lamang niya, sa wakas ay nak-order siya sa isang gilid ng bangin. Sinabi nila sa kanya na huminto sa paglaban at sumama sa kanila sa kastilyo, ngunit tumanggi siya habang kinukot siya sila at ginagamit ang kanyang mystical powers upang mapuksa ang buong grupo ng sabay-sabay. Sa oras na siya ay tapos na sa lahat ng mahihinang nobles na ito, 2 sa mga pinuno ng clan ang humarap sa kanya, ang isa sa kanila ay si Geiju at ang isa ay nagngangalang Roja. Pinalibutan nila siya at sinabi sa kanya na kailangan niyang sundan sila pabalik sa kastilyo kung saan naghihintay sa kanya ang Panginoon. Ngunit gumagamit lang si Frank ng energy blast na kayang iwasan ni Roja. Sinabihan ni Roja si Geiju na maghintay sa likod dahil aalagaan niya si Frank ng mag-isa at mauuna bago maghatid ng isang mabilis na uppercut na nagawang harangan ni Frank ngunit itinapon pa rin siya ng impact sa hangin. Ginagamit ni Frank ang kanyang madilim na kakayahan upang magpadala ng 1,000 sibat patungo kay Roja ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito, at ang mga sibat ay napuputol sa isang buong malaking bato. Pareho silang nakipag-away at natigilan bago siya itulak ni Frank pabalik na pinilit si Roja na maglabas ng isang magical na sandata. Mukhang nagulat si Geiju na malakas si Frank kaya napilitan si Roja na gamitin ang kanyang magical weapon, ngunit inaasahan na ni Frank na maglabas siya ng armas ng mas maaga. Gayunpaman, ipinatawag ni Frank ang kanyang sariling Dark Spear na ikinagulat ni Geiju at Roja. Nagkomento si Geiju na ang sandata ay halos kasing lakas ng sandata ni Roja at sinabihan siyang mag-ingat bago magsimula ang laban.
Hiniwa ni Frank ang hangin gamit ang kanyang sandata, na pinipilit ang magkabilang nobles na umiwas sa daan habang ang mga bundok sa likod nila ay hiniwa-hiwa. Muli siyang lumakad patungo sa kanila, sinasabi sa kanila na kailangan nilang matutunan na hindi nila magagawa ang anumang gusto nila sa mga tao dahil lang sa makapangyarihan sila, at muling naglunsad ng pag-atake para lamang naharang ni Roger. Tinanong siya ni Roger kung ano ang sinasabi niya, dahil tiyak na protektahan ni Nobles ang mga tao, ngunit sinabi sa kanya ni Frank na hindi lahat ng Nobles ay napakaranggaw na tao, dahil marami sa kanila ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang samantalahin ang mga babaeng walang magawa at mga bata, at ito ay ang kanyang layunin na turuan ang mga Nobles na ito na ang mga tao ay hindi kasing lakas o mahina gaya ng kanilang pinaniniwalaan. Inilabas niya ang higit pa sa kanyang mga nakatagong kapangyarihan, na itinutulak ang magkabilang nobles pabalik, ngunit ang sandata ay nagsimulang kumontrol sa kanyang katawan, na nagpagulong-gulong sa kanya. Sinabi ni Geijo kay Roger na kung hindi nila siya pipigilan bago siya mawala ng kontrol, maaari siyang lumikha ng maraming pagkawasak at si Geijo ay naglabas ng isang higanteng sandata at sumugod kay Frank kasama si Roger. Nagkaroon ng malaking pagsabog, at sa oras na maalis ang alikabok, napansin nilang nakatakas si Frank, na nagiiwan ng bakas ng dugo. Naibalik ni Frank ang kanyang katawan sa ilalim ng kanyang kontrol, nagmamadaling bumalik sa kalapit na mansyon, at pumasok sa isa sa mga ron at nakita si Ray na eleganteng nakatayo sa tabi ng bintana. Naisip ni Frank na pumasok siya sa bahay ng ilang mayamang landlord, hindi alam na siya ang pinakamalakas na nobles sa paligid, at agad na sinabi kay Ray na narito siya upang simulan ang kanyang trabaho ngayon bilang master of the house. Ipinaalam sa kanya ni Ray na siya mismo ang may-ari ng bahay na ito at walang ibang nakatira dito maliban sa kanya. Biglang bumukas muli ang gate bago pumasok sa kwarto sina Geijo at Roger, agad na yumuko kay Ray at humingi ng tawad sa kanilang bastos na pag-uugali bago sinabi sa kanya na inutusan sila ng Panginoon ng Nobles na hulihin at ibalik ang lalaking ito sa kanya. Tumingin si Ray sa kanila at pagkatapos ay tumingin sa nasugatan na si Frank bago ginamit ang kanyang mahika upang i-convert ang kanyang kamiseta at pantalon sa tamang damit ng isang butler at sinabi niya kay Roger at Geijo na mula ngayon, si Frank ay nagtatrabaho para sa kanya at hindi niya ito gusto, upang bisitahin ang Panginoon pa lamang. Muling yumukod sina Geijo at Roger at nangako na ipapasa nila ang impormasyong ito sa Panginoon. 5 taon na ang lumipas pagkatapos noon, at regular na nakikipagsapalaran si Roger kay Frank upang turuan siya kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan ng mas mahusay, ngunit sa bawat laban, natatalo si Frank kung hindi niya gagamitin ang kanyang buong lakas, at sa tuwing gagamitin niya ito, nawawalan siya ng kontrol. Pinayuhan muli ni Geijo si Ray na hayaan ang Panginoon na makipagkita kay Frank dahil 5 taon na ang nakalipas, at sa wakas pumayag si Ray at inutusan si Frank na makipagkita sa Panginoon. Dinala si Frank sa Lord's Chambers kung saan napapalibutan siya ng isang grupo ng mga nobles na humahamak sa kanya. Tila labis na humanga ang Panginoon kay Frank dahil ayon sa kanya, hindi hinahayaan ni Ray na may lumapit sa kanya at hindi nakipagkita kahit kanino. Nakapagtataka na hinahayaan niyang makasama si Frank ng ganoon katagal na ikinainggit pa niya sa backlog na nabuo niya. Tumingin sa kanya si Frank at sinabi sa kanya na wala sa mga nobles ang sumubok na makilala pa si Ray, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagkagusto sa iba. Tumawa ang Panginoon at tinanong siya kung bakit hindi siya gumawa ng blood pact kay Ray kung saan sinagot ni Frank na nasa kanya pa rin ang kanyang dignidad bilang tao at ayaw niyang itali ang kanyang buhay sa pagkaalipin ng isang nobles. Sinabi sa kanya ng Panginoon na kung gagawa siya ng isang kasunduan sa dugo, mabubuhay siya hanggat nabubuhay si Ray, ngunit tila determinado pa rin si Frank sa kanyang posisyon, na sinasabing hindi siya gagawa ng isang kasunduan anumang oras sa lalong madaling panahon. Nagsalita ang isa sa mapula ang buhok na nobles na sinasabi sa Panginoon na hindi niya maaaring hayaan ang lalaking ito na gumawa ng isang blood pact kay Ray, dahil nakapatay na siya ng hindi mabilang na nobles noon. Ngunit tumugon ng Panginoon na ang kaligayahan ni Ray ay higit sa lahat para sa kanya. Habang pabalik sa loob ng mga pasilyo, nakipagkita siya kay Geijo at tinanong siya kung gusto niyang makipag-spar sa kanya, ngunit tumanggi si Geijo. Babalik na sana si Frank nang nilapitan siya ng pulang buhok na si Nobles, kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan, at pumayag ang pulang buhok na makipag-spar sa kanya. Parehong pumasok si Frank at ang pulang buhok na lalaki sa isang arena, at nagsimula ang kanilang labanan. Ang pulang lalaki ay tila may upper hand habang patuloy niyang dinadaig si Frank sa bawat pag-atake na ibinabato niya, at sa wakas ay napaluhod siya. Ngunit muling tumayo si Frank at tinawag ang kanyang Dark Spear. Muli siyang inatake ng pulang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang ipagtanggol ni Frank ang kanyang sarili, ngunit pinalakas ng pulang lalaki ang kanyang intensity at nagawang itulak siya laban sa isang bato. Nagalit si Frank sa kanya at nauwi sa paggamit ng kanyang buong kapangyarihan sa tabi ng sibat ngunit nawala ng kontrol sa kanyang sarili at naging berserk.
Sinaksak niya ang mata ng pulang lalaki bago pumagitna sina Geijo at Rojo, humakbang sa harap ng pulang lalaki, at sinabihan siyang umatras dahil hindi niya kayang talunin si Frank sa ngayon. Si Frank, sa kanyang berserk na anyo, ay gumagamit ng isang malaking magical blast na biglang pinatigil ni Ray at ng Panginoon mismo. Naglalakad si Frank patungo kay Ray habang gumagamit siya ng isa pang malakas na putok, ngunit madali itong napigilan ni Ray, ngunit nakalmo sa pisngi. Ginagamit niya ang kanyang blood magic upang lumikha ng buhawi sa kanilang paligid habang si Frank ay sumugod gamit ang kanyang sibat, ngunit hinaranggan lang ito ni Ray gamit ang isang kamay bago hinawakan si Frank sa pisngi, na nagpabalik sa kanya sa normal. Sa wakas ay nagising si Frank sa kama ni Ray at mabilis na nagbihis bago makipagkita kay Ray, na humingi sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Habang gumagawa ng tsaa, gayunpaman, gumamit si Frank ng kutsilyo para putulin ang sarili at ibinuhos ang ilang patak ng dugo sa tsaa bago ito ibigay kay Ray, na umiinom nito at nauwi sa pagbuo ng panghabang buhay na blood bond kay Frank. Fast forward sa ngayon, sinabi ni Frank kay Geijo na ayaw na ni Ray na bumalik sa Logadonia sa ngayon, dahil napakasaya niya. Dito, napapaligiran siya ng mga kaibigan at ginalugad ang isang mundo na hindi niya alam na umiiral. Sinabi sa kanya ni Geijo na babalik siya sa kaharian at kakailang ganing magulat pabalik sa kasalukuyang Panginoon tungkol sa mga pangyayaring ito, ngunit pinahintulutan silang dalawa ni Sarah at Regis na manatili dito ng mas matagal at umalis. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapatrolya ang trio sa paligid, bigla nilang naramdaman na parang may naglagay ng genjutsu sa isang grupo ng mga estudyante, at nagsimula silang kumilos ng kakaiba. Nararamdaman din ni Ray, Regis, at Sarah ang presensya ng isa pang nobles, ngunit bago pa makagalaw si Ray, nagalok si Regis na pumunta sa kanyang lugar sa halip at lumipat pababa patungo sa school ground. Sa wakas ay hinarap ng trio ang invader na lumalabas na isang batang nobles boy, at tila nalilito kung bakit hindi naapektuhan ang trio ng kanyang genjutsu. Bago pa man makapag-react ang sino man sa kanila, lumitaw siya sa likod ni M21 at sinaksak siya sa likod gamit ang kanyang mga kamay, at gumalaw pabalik bago makaatake si Tao. Agad na bumagsak si M21 sa lupa habang mukhang naiinis ang binatilyo dahil sa mantsa ng dugo sa kanyang mga kamay at pinunasan ito ng panyo bago siya makagawa ng karagdagang pinsala. Parehong dumating sina Regis at Sarah, na sinasabi sa kanya na huminto. Ang batang lalaki na nagngangalang Kertia ay tumingin sa likod at tila tuwang-tuwa nang makita si Sarah, at tinanong siya kung naisip niya ang tungkol sa kanyang panukala na pakasalan siya, ngunit hindi tumugon si Sarah. Sinabi niya sa kanya na siya ay pinakawalan mula sa pagkakulong ngayon mismo, mula noong panahong ikinulong siya ng kanyang kuya sa loob ng isang silid dahil sinira niya ang isang buong lugar ng tanggihan siya ni Sarah. Sinubukan ni Regis na magsalita pabalik, ngunit agad na hinawakan ni Kertia ang kanyang lalamunan at nagbanta na pigain ang buhay sa kanya bago sinabi ni Sarah sa kanya na palayain siya, at itinapon niya si Regis pabalik. Nakakagulat pareho sina Takyo at Tao, dahil pinatunayan ni Kertia ang kanyang sarili bilang isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang nilalang. Bumalik ang tingin niya kay Sarah na naghihintay ng sagot, ngunit tinanggihan na naman siya ni Sarah. Bago siya makapagbanta sa iba, sinabihan siya nito na kapag hindi siya aalis, muli niyang kokentaken ang kanyang kuya. Nagpa siya si Kertia na umalis sa ngayon, ngunit bago umalis, pinagbantaan niya ang buhay ni Regis kung hindi lalapit si Sarah sa kanya, at nagmamadaling umalis. Sina Tao at Takyo ay parehong nagsimulang mag-alaga kay M21 dahil siya ay nawalan ng malay at nasa isang nakamamatay na kondisyon matapos makatanggap ng napakalalim na sugat. Dinala siya sa lugar ni Frank kung saan siya ay pinananatili sa isang espesyal na kapsule ng suporta sa buhay habang patuloy na sinusubaybayan. Isinalaysay ni Tao at Takyo ang buong pangyayari kina Ray at Frank na tila naguguluhan sa bagong problemang ito. Sina Tao at Takyo ni Frank para sa isang check-up, at pagkatapos kunin ang kanilang mga full body scan, sinabi sa kanila na mukhang ayos lang sila. Pareho silang nalulungkot sa katotohanan na kayang saktan ng batang ito ang kanilang kasama habang wala silang magawa. Tinitingnan sila ni Frank at sinabi sa kanila na ang batang ito ay isang pure-blood nobles mula sa isang napakalakas na clan, at wala ni isa sa kanila ang may pagkakataon laban sa kanya. Ngunit malungkot pa rin ang dalawa at humihingi sa kanya ng anumang paraan para magkaroon ng higit na lakas dahil ayaw nilang may masaktan sa kanilang mga kasama sa hinaharap. Ngumiti si Frank sa kanila at sinabi sa kanila na makikita niya kung ano ang maaari niyang gawin bago lumayo. Habang umiinom si Ray ng tsaa, bigla niyang naramdaman ang paghina ng presensya ni Sarah habang tumatakbo ito para salubungin si Kertia na mag-isa. Tumayo siya at naglakad palabas kung saan nadatnan niya si Frank na nakaluhod sa lupa, na sinasabi sa kanya na siya na ang bahala kay Kertia at hindi na kailangang magsikap ni Ray dito. Sinabi sa kanya ni Ray na si Kertia ay mas malakas kaysa sa kanya, o sino man sa kanilang bahay, ngunit iginiit pa rin ni Frank na hinahayaan niya itong makitungo kay Kertia.
Si Ray ay nakikinig sa kanya, ngunit bago siya bitawan, tinanggal niya ang selyo na inilagay niya kay Frank upang magamit niya ang kanyang buong kapangyarihan ngayon nang walang anumang problema. Saktong dumating si Frank sa tuktok ng gusali. Matapos tanggihan muli ni Sarah, aatake na sana siya ni Kertia, ngunit ginamit ni Frank ang kanyang Dark Magic Spears para harangan ang kanyang daraanan, na pinipilit siyang umatras. Naglalakad si Frank patungo sa kanya at tinanong siya kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta sa bansang ito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kertia at agad na sumugod upang salakayin siya. Ngunit ang kanyang mga ligaw na laslas ay hindi epektibo dahil sila ay sumusubok lamang kay Frank nang walang anumang pinsala. Sinabi sa kanya ni Frank na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pananakit kay M21 dahil nasa ilalim siya ng kanyang proteksyon, at ngayon ay kailangang panagutin si Kertia. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang dark energy at ibinato sa kanya ang isang grupo ng spears, ngunit nagawang umiwas ni Kertia at umatras. Sumunod si Frank at patuloy na inaatake si Kertia habang sinusubukan niyang tumakbo ng napakabilis, ngunit nabigla siya nang makitang napantayan ni Frank ang kanyang bilis habang patuloy niyang hinahagi si spear sa kanya. Sa wakas, nagpa siya si Kertia na hatiin sa 3 larawan ng kanyang sarili at inatake si Frank ng sabay-sabay, ngunit tinakpan lang ni Frank ang kanyang paligid ng isang grupo ng mga dark magic spike na tumama sa batang nobles na nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Natapos ni Kertia na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at naglabas ng ilang armas bago salakayin si Frank. Hindi man lang kumikibo si Frank at inabot ang suntok, naputol ito malapit sa magkabilang balikat. Ngunit sa sorpresa ni Kertia, si Frank ay nagsimulang tumawa dahil, ayon sa kanya, ang laban ay nagiging boring. Ipinatawag ni Frank ang kanyang Dark Spear, at nagsalubong ang dalawa. Hinihagis ni Frank ang Dark Spike patungo kay Kertia, ngunit hinati-hati lang niya ang kanyang sarili sa maraming larawan. Ngunit muli, nagawang itakwil ni Frank ang mga peking kopya gamit ang kanyang Dark Spike, ngunit ginagamit ni Kertia ang kanyang sandata upang magwasak sa hangin, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga gusali sa likod ni Frank. Patuloy niyang inaatake si Frank ngunit umiiwas lang si Frank sa kanyang pag-atake, umaatras siya hanggang sa dumating si Regis at namagitan sa sarili niyang power blast. Pagkatapos nito, tumalon si Sarah upang subukang atakihin siya gamit ang kanyang side, ngunit umiwas si Kertia. Gulat na gulat sa inaasal ni Sarah, tinanong niya si Sarah kung talagang galit ito sa kanya, at sinabi nito sa kanya na ayaw na niyang makita muli ang mukha nito. Nagalit ito sa kanya, at naglabas siya ng isang scroll na ibinigay sa kanya ng kasalukuyang pinuno ng nobles, at sa utos ng Panginoon, inutusan niya si Sarah na sundan siya at humarap sa mismong pinuno dahil ito ay isang nobles utos. Si Sarah ay hindi makatanggi at pumunta sa likuran niya, naglaho sa kalangitan sa gabi. Parehong bumalik sina Regis at Frank sa kanyang lugar kung saan sinabi ni Frank kay Ray ang mga pangyayari, at nagpa siya silang pumunta mismo sa Log Adonier. Nakipagkita si Frank kina M21 Tao, at Takyo bago sila bigyan ng espesyal na gamot na nilikha niya, na magpapalabas ng kanilang mga nakatagong kapangyarihan at magpapalakas sa kanila. Tinanong nila kung bakit niya ito ibinibigay sa kanila ngayon, at sumagot siya na pupunta siya sa Log Adonia kasama sina Ray at Regis, at nais niyang manatili sila dito at siguraduhing maayos ang lahat. Pinoprotesta nila ito at sinabi sa kanya na gusto rin nilang tumulong, ngunit tumanggi si Frank at umalis. Inihanda niya ang eroplano, at kasama sina Regis at Ray, napunta sila sa kanilang private jet sa Log Adonier. Tinanong ni Regis si Frank kung saan lalapag ang kanilang jet dahil hindi niya naaalala ang presensya ng anumang landing strip sa bansang iyon. Ngumiti lang si Frank sa kanya at ipinaalam sa kanya na sila ay mag-crash land sa isang anyong tubig. Matapos bumagsak sa ilog, natapos silang naglalakad sa isang madilim na kagubatan habang sinusubukang gumawa ng plano ng pag-atake hanggang sasabihin sa kanila ni Regis na huminto habang papasok sila sa ipinagbabawal na teritoryo. Tila nalilito sina Frank at Ray, ngunit ipinaliwanag ni Regis na hiniling sa kanila ng naunang Panginoon na huwag na silang lockeran sa mga kagubatan na ito. Tumawa lang si Frank at sinabi sa kanya na ang mansyon ni Ray ay matatagpuan sa dulo ng kagubatan, at ayaw niyang may nakikialam sa kanyang buhay. Kaya naman sinabi ng tagapamahala sa lahat na huwag maglakad roon. Sa wakas ay nakapasok na sila sa mansyon, ngunit naramdaman ni Ray ang isang malakas na aura na nagmumula sa loob. Kaya sinabihan ni Frank si Regis na maghintay dito habang papasok sila sa loob para mag-inspeksyon. Dumaan sina Ray at Frank sa mukhang pamilyar na mga koridor patungo sa isang higanteng pinto, at binuksan nila ito upang makita ang isang higanteng napakagandang espada na nakaupo sa ibabaw ng isang magandang hagdaning. Agad itong nakilala ni Frank bilang ang tanging sandata ng Panginoon. Pagkatapos ay nagpa siya silang bumalik sa isa sa mga silid.
Samantala, nolinagan ni Rehis ang isang grupo ng mga ingay mula sa gubat at lumabas upang mag-imbestiga para lamang makahanap ng grupo ng mas mababang ranggo na nobles na naghahanap sa mga kagubatan upang mahanap ang mga sakay ng crash plane. Mabilis niyang tinakpan ng maskara ang kanyang mukha at bumaba sa kanila, isa-isa silang pinatumba, ngunit nabigla sa dami ng mga ito. Nang biglang, isang grupo sa kanila ang binaril at napatay ni Tao, Takyo, at M21, na nakakagulat na nagtatago sa tuktok ng mga puno. Dinala silang lahat ni Rehis kina Ray at Frank kung saan isiniwalat nila na nagtago sila sa loob ng eroplano dahil gusto nilang tulungan sina Ray at Frank sa kanilang ginagawa. Nakangiting nakatingin sa kanila si Ray at sinabing marami siyang bakanteng kwarto na nakatambay kaya wala siyang pakialam. Nagpasya silang hatiin sa mga pangkat upang marating ni Ray ang palasyo ng kasalukuyang pinuno ng walang anumang pagkaantala. Magkasamang naglalakad sina Ray at Frank patungo sa kastilyo, habang tumatakbong magkatabi sina Rehis at M21 upang alisin ang anumang mga kaaway sa daan. Parehong binibigyan sina M21 at Rehis ng saklaw at impormasyon ni Tao at Takyo, na nagtatago sa gitna ng mga puno, ay handa para sa anumang uri ng mga problema na maaaring makaharap nila habang tumatakbo sa kagubatan. Bigla silang nakakita ng liwanag sa langit, at walang iba kundi si Kertia mismo ang bumaba mula sa langit, galit kay Rehis sa pagsunod sa kanila dito. Sinabi niya sa kanilang dalawa na umalis sa sandaling ito, ngunit malinaw naman, pareho silang tumanggi, na humaharang sa kanyang daraanan. Sa kabilang banda, si Sera, na ipinadala sa isa sa mga selda bilang isang bilanggo, ay nakatakas at tumatakbo patungo sa silid ng Panginoon upang pigilan siya sa pagpatay kay Geiju para sa pagtataksil. Siya, gayunpaman, ay hinarang ng isang babaeng mapula ang buhok na hamarang sa kanyang daan at sinabihan siyang bumalik sa kanyang selda. Sinabi niya sa kanya na kung gagawin niya ito, hindi niya babalaan ang Panginoon tungkol sa kanyang pagtakas, ngunit tumanggi si Sera. Agad siyang inatake ng pulang babae gamit ang isa sa mga magic blast, ngunit sa gitna ng tumataas na usok, tinamaan siya ni Sera sa likod ng isa sa kanyang sariling mga pag-atake na mabilis niyang naiiwasan. Nagpasya si Sera na magseryoso at ipinatawag ang kanyang sandata na Saint na pinipilit ang pulang babae na ipatawag din ang kanyang sandata ng Wand. Ginagamit niya ang kanyang wand para gumawa ng grupo ng blade spells at ginagamit ang mga ito para atakihin si Sera. Ngunit nagagawa niyang harangan silang lahat ng madali. Kahit na pagkatapos nito, siya ay nauwi sa pagpalo at pinangungunahan ng mas may karanasan na pulang babae at nabihag. Sa kabilang banda, sinabi ni Kertia kay Rehis na si Sera ay nasa bilangguan ngayon dahil lamang sa kanya at sa kanyang pamilya, dahil ang kanyang lolo na si Geiju ay nagtaksil sa tiwala ng Panginoon. Sa wakas ay inilagay niya rin si Sera sa loob ng isang selda. Naaapektuhan nito si Rehis na nawawala ang kanyang konsentrasyon, at sinamantala iyon ni Kertia, agad siyang inaatake. Bago niya maabot si Rehis, gayunpaman, si M21 ay namagitan at sinubukang bawiin ang mukha ni Kertia, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at umatras. Inalog ni M21 si Rehis pabalik sa realidad, sinabihan siyang mag-concentrate, at sinabihan siyang tumakbo sa unahan at iligtas si Sera at ang kanyang lolo, habang inaalagaan niya ito. Sinabi sa kanya ni Rehis na hindi niya kayang hawakan si Kertia ng mag-isa, ngunit tiniyak siya ni M21 at sinabihan siyang umalis. Si M21 ay umatake sa kanya ng nakakagulat na bilis, at kahit na sinubukan ni Kertia na umiwas, nagawa niyang scratch siya sa mukha, na ikinagulat ni Kertia at Rehis. Sinabi ni Tao kay Rehis na magpatuloy habang binigyan sila ni Frank ng Blumeth. Sa pamamagitan nito, hindi sila matatalo. Kinikilala ni Rehis ang kapangyarihan ng Blumeth at pinasalamatan sila bago magpatuloy. Naiinis si Kertia sa katotohanang nagawang tamaan siya ng isang tao at pagkatapos ay inatake niya si M21, hinamot siya sa braso bago sinubukang sumunod sa isa pang pag-atake. Ngunit napigilan siya ng mga bala na ipinadala sa kanya ni Takyo. Lalong nagalit si Kertia at inalok sina Takyo at Tao na lumabas sa kanilang pinagtataguan at lumaban na parang mga lalaki. Pero binaliwala lang nila siya. Sinabi ni Tao kay M21 na ito ay isang magandang panahon para subukan at pukawin siya upang mawala ang kanyang katinoan at magkamali. Sanay na si M21 na pagalitan ang mga nobles na ito dahil sa karanasan niya kay Rehis at sinimulan niyang pagtawanan si Kertia, na sinasabi sa kanya na galit sa kanya ang crush niya. Nagalit ito kay Kertia at tumalon siya para sa pag-atake, sinusubukang iwasan ang mga bala, ngunit ang isa sa mga bala ay napunta sa kanya, na nagpa-attrage sa kanya. Habang sinusubukang atakihin siya ni M21, napaatras siya sa isang trap na itinakda ni Tao, na nag-activate nito, at ang lugar ay sumabog gamit ang lightning energy. Nagulat si M21 nang makitang nakatayo pa rin si Kertia habang umaalis ang alikabok, at ang kanyang galit ay umabot na sa kanyang limitasyon habang inilalabas niya ang dalawang blades na nagpas siyang gawin ang lahat sa mga taong ito.
Napansin ni na Regis at Frank ang isang ilaw mula sa malayo, at sinabi ni Ray kay Frank na tiyaking okay ang mga lalaki habang siya ay nagpapatuloy upang hanapin ang kastilyo ng mag-isa. Ginagamit ni Kertia ang kanyang knife blades para atakihin si M21, na nasaktan at nagsimulang dumyugo ang lahat, habang sinusubukan ni Takyo na tulungan siya sa cover fire. Ngunit hinarang lang ni Kertia ang mga bala gamit ang kanyang sandata. Parehong nagpasya sina Takyo at Tao na ang pagsunod sa kanilang mga taktika ay hindi na epektibo, at tumalon sila pababa mula sa puno at sumugod patungo kay M21. Sinipa ni Kertia si M21 sa mukha bago siya sinuntok, ngunit bago niya matapos ang kanyang buhay sa isang mabilis na saksak, pumasok si Tao sa away at hineranggan ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang letigo. Nagsimulang umatake si Takyo, ngunit nagagamit ni Kertia ang kanyang sobrang bilis para iwasan ang lahat ng kanilang pag-atake at gumamit ng air slash para itapon ang mga ito. Bago siya lumapit sa kanila at sinimulang sipin siya sa mukha, hinawakan ni M21 ang kanyang mga paa mula sa likod, ngunit si Kertia ay sinimulang sipin din ang kanyang ulo. Bago niya sila mapatay, gayunpaman, isa pang nobles ang lumitaw sa tabi ni Kertia, na lumalabas na kasalukuyang pinuno ng kanilang clan, ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Kertia at ang panganay na anak ni Roger, na minsang lumaban at nagsanay kay Frank. Tinanong ng pinuno ng clan si Kertia kung ano ang nangyayari bago magsimulang sabihin sa kanya ni Kertia kung paano niya tatapusin ang mga kaaway. Biglang dumating si Frank mula sa likuran nila, agad siyang nakilala ni Kertia at sinabi sa kanyang kapatid na inatake siya ng blonde na lalaki na ito nang sinubukan niyang ilayo si Sarah. Ngunit bago niya makumplito ang kanyang pangungusap, sinaksak siya ng isang galit na Frank gamit ang daan-daang spike sa harap mismo ng ang pinuno ng clan, na sinasabi sa kanya na tapos na siya sa mga larong ito at maaaring ito na ang kanilang unang labanan sa buhay o kamatayan, ngunit dumaan na siya sa mga labanang tulad nito ng hindi mabilang na beses. Sinabihan ng pinuno si Kertia na umatras dahil lampas na si Frank sa kanyang mga kakayahan, at bago pa man magsimula ang laban, inilabas niya ang kanyang mga sandata, handang labanan si Frank sa kanyang buong kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Frank na minsan ay nakipag-away siya sa kanyang ama, at nang maglaon ay itinuro sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga labanan bago ilabas ang kanyang dark spear, at nagpatuloy sila sa pag-aaway, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Inatake ng pinuno ng clan si Frank, ngunit nagawa niyang harangan ang kanyang mga pag-atake, lumikha ng isang malaking screen ng usok, at napagtanto ni Frank na ang pinuno ay wala kahit saan. Dalubhasa sa pananambang ang kanyang pamilya, at mukhang magaling din ang lalaking ito, dahil hindi man lang niya maramdaman ang kanyang presensya. Inatake ng leader si Frank mula sa kanyang nakatagong posisyon, na nangungulit sa kanya ngunit binibigyan din siya ng direksyon ng nakatatandang kapatid ni Kertia, at tumalon siya sa hangin bago itapon ang kanyang dark spike kung saan-saan upang ipakita ang pinuno na tumalon sa hangin upang iligtas ang kanyang sarili. Hinati ng pinuno ang kanyang sarili sa maraming ilusyon at sabay-sabay na inatake si Frank, ngunit nagawa niyang ipagtanggol silang lahat ng sabay-sabay, pagkatapos ay inatake ni Kertia ang tatlo, at habang sinusubukang hadlangan ang kanyang pag-atake, nataman si Frank ng atake ng pinuno at nasaktan. Gayunpaman, ang pinuno ay huminto at nagalit kay Kertia dahil sa pakikialam nito at humingi ng paumanhin kay Frank, na sinabi sa kanya na kung si Kertia ay hindi nakikialam si Frank ay makakapagtanggol sa kanyang pag-atake ng walang anumang pinsala, at upang gawin itong pantay, siya ginagamit ang kanyang sandata para putulin din ang sarili. Muling inatake ng pinuno si Frank, ngunit pagkatapos ng kaunting pagpupumiglas, nagawang saksakin siya ni Frank sa tiyan, na itinulak siya pabalik. Nag-alala si Kertia at inaalok ang kanyang sandata sa kanyang kapatid, na tumanggi, at sinabing lalaban siya kay Frank ng mag-isa. Sa kabilang panig, si Ray ay pumasok sa silid ng Panginoon sa tamang sandali habang si Geiju ay nakaluhod kasama si Sarah, na parehong nakagapos. Siya ay papatayin ng bagong Panginoon na pinangalan ng Raskia. Tumigil siya, gayunpaman, nang pumasok si Ray, pinapalitan ang kulay ng kanyang damit sa kalagitnaan. Lubos na ninakaw ni Ray ang palabas, naglalakad sa harap nila, at sinabi kay Raskia na hindi niya maaaring patayin si Geiju dahil ipinagbabawal niya ito. Ang isa sa mga pinuno ng clan na may puting buhok ay tila mainitan ng ulo habang tumatakbo patungo kay Ray. Tumalon siya sa hangin at pinaulanan ng hangin si Ray, ngunit wala silang nagawa sa kanya. Ang puting buhok na lalaki ay sumusubok na atakihin muli si Ray, tinamaan siya mula sa lahat ng posibleng direksyon habang si Ray ay hindi man lang nagtatanggol sa kanyang sarili dahil ang kanyang mga pag-atake ay walang epekto sa kanya. Sa wakas, itinigil niya ang kanyang mga pag-atake at ginagamit ang kanyang mahika para itapon lang siya. Nasa sabik nito ang pulang babae, na nagpatawag ng wand at ginagamit ito para salakayin si Ray, ngunit hinihigop niya lamang ang mahika at ibinalik ito sa kanya, habang ang isa sa mga batang pinuno ay bumubuo ng pader upang ipagtanggol sila.
Ginagamit ng batang lalaki ang kanyang kalasag upang lumikha ng isang maliit na kahon sa paligid niya, na patuloy na lumiliit upang durugan si Rey, ngunit nabasag lang niya ito. Tumayo silang tatlo at tumayo sa harap ni Raskia, ngunit ginagamit lang ni Rey ang kanyang genjutsu para sumunod sila sa kanyang kalooban. Lahat sila ay nabigla nang makita ang kanyang mga kakayahan nang ipaalam sa kanila ni Geijo na ang isang nobles ay mas malakas pa kaysa sa Panginoon, dahil siya lamang ang maaaring parusahan ang Panginoon mismo. Si Raskia ay sumulong at sinabihan ang iba na umatras dahil haharapin niya siya ngayon. Inilabas niya ang kanyang espada at inatake si Rey gamit ito, na hinarangan lang ang kanyang mahika at gumamit ng sariling mahika na iniwasan ni Raskia bago sinubukang hampasin siya ng espada, ngunit pinigilan lang ito ni Rey gamit ang kanyang kamay at itinulak siya palayo. Papunta sa dingding, muli siyang bumangon at hinagisan siya ng slash na naharang ng hangin na nakapalibot sa kanya bago niya sabihin sa kanya na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. Pinagalitan siya nito, at ginagamit niya ang kanyang buong kakayahan sa mahika at inaatake siya ng kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit sa kanyang takot, hinaharangan lang niya at binabasag ang kanyang mahika. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak at sinasabing hindi siya minahal ng kanyang ama. Ang bata, ang puting lalaki, at ang pulang babae ay nakatayo sa harap ni Raskia at muling inatake si Rey. Iniiwasan niya ang atake ng puting lalaki habang nasa ere. Siya ay nakulong ng batang lalaki, at ang pulang babae ay sinubukang salakayin siya ng magkasunod, ngunit sa huli ay muli niyang binugbog silang tatlo. Sa wakas ay ginamit ni Rey ang kanyang espesyal na kakayahan upang panasan ang lahat ng ito, ngunit sa isang angkop na inspirasyon, si Raskia ay nagtapos sa pag-angat at ginamit muli ang kanyang ultimate skill, neutralisahin ang pag-atake ni Rey at kahit na kinakamot siya sa pisngi, at nagsimula siyang bumagsak sa naubos na ang lupa ngunit hinawakan mismo ni Frank. Natigil ang labanan, at gumawa si Rey ng sariling espada, na halos kapareho ng mayroon si Raskia, at ang dalawang espadang ito ay pinagsama-sama at lumabas ang isang diwata mula sa espada, na naging ama ni Raskia. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi si Rey ang pumatay sa kanya, dahil gusto niyang ang laro sa kanyang sarili at ang grupo ng iba pang matatandang pinuno ay magbigay daan para sa nakababatang henerasyon na manguna. Sinadya niyang iniwan si Geijo para mapatnubayan niya ang lahat ng kabataan na mamuno at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Ngunit ang paninibugho ni Raskia ay higit sa kanya, at sinimulan niyang sisihin si Rey sa lahat, at sa tabi niya, lahat ng iba pang nobles ay sinisi rin siya. Tinapos niya ang usapan sa pagsasabing nagtiwala siya kay Rey na alagaan si Raskia at mamahalin niya ito palagi bago ito mawala. Tumingin si Geijo sa kanya at humingi ng paumanhin sa pag-iingat sa kanya ng katotohanan, dahil inutusan siya ng kanyang ama na gawin iyon. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, dumating ang isa sa mga pinuno ng klan na may hawak na rehis, at inihagis niya ito sa harap niya, na nagsasabing may sasabihin siya. Si Rehis ay lumuhad sa harap niya at sinabi sa kanya na ang kanyang lolo ay hindi isang taksil. Kung gusto niyang patayin siya, dapat din siyang patayin. Ngunit pasimpleng niyakap ni Raskia ang matanda, sinabing nagsisisi siya, at siya ang may kasalanan. Tila ang lahat ay nalutas ng maayos habang ang trio, kasama sina Frank, Rey, Geijo, at Sera, ay bumalik sa Japan, nagsimula muli sa kanilang buhay bilang mga normal na tao, naninirahan kasama ng mga tao at itinatago ang kanilang mga supernatural na kakayahan.